Isang awkward na ekspresyon agad ang lumitaw sa magandang mukha ni Park Anya. Siya ay isang mapagmataas na babae. Si Jordan ay gwapo, sanay sa pakikipaglaban at iniligtas ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan. At sa pagkakaalam niya, siya ay bumangon mula sa isang maliit na sundalo hanggang sa pagiging isang bilyonaryo. He was such an outstanding man pero hindi pa rin siya gusto ni Park Anya. Pinisil ang isang magalang na ngiti, sinubukan ni Park Anya ang kanyang makakaya upang lumikha ng imahe ng isang mabait na ginang. Sa gabi, kailangan niyang tiisin ang pagiging katamtaman ng kanyang asawa at walang pag-ibigan na pag-aasawa. Bakit kailangan niyang pagdusahan ang lahat ng iyon? Lahat ay dahil gusto niyang makuha ang pagkilala ng kanyang pamilya. Gayunpaman, si Park Anya ay hindi pa pinatawag ng kanyang pamilya. Hindi pa siya nakapunta sa dakilang pulong. Samantala, si Lota mula sa pamilya Schmid ay isa ring babae. Mukha siyang batang babae na katatapos lang tumanda, pero ilang beses na siyang nakapunta roon. Naramdaman ni Park Anya na puno ng mga nakatagong punyal ang mga sinabi ni Lota. Nakakahiya. Gayunpaman, si Park Anya ay isang mature na babae. Kaya niya ang lahat ng uri ng sitwasyon. Sinubukan niyang magmukhang walang malasakit. Ngunit habang inabot niya ang kanyang buhok sa gilid, tila isang aksyon na medyo sinadya at hindi kailangan. Ito ay dahil ang kanyang buhok ay nakatali sa isang makinis na bon. Wala ni isang hibla ng buhok ang naalis dito. Sinabi ni Park Anya nang walang pag-aalinlangan, "Naku, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang taon kaya sinisikap kong huwag maglakbay." Kumalabog ang puso ni Park Anya sa sinabi nito. Ito ay dahil hindi niya alam kung saan ginaganap ang mga dakilang pagpupulong. Kung ang sinuman sa kanila ay gaganapin sa South Korea, ang kanyang kasinungalingan ay mabubunyag. Ayaw mawalan ng mukha si Park Anya sa harap nitong 18 anyos na dalaga. Si Lota ay inosente at walang muwang. Hindi niya alam na ang babaeng ito, na mas matanda sa kanya, ay nagkakaroon ng ganitong masalimuot na pag-isip. Napangiti si Park Anya. Hindi ba't wala pang isang buwan ang magandang pagpupulong ngayong taon? Talagang dadalo ako sa pagkakataong ito. Pagdating ng panahon, maaari tayong mag-chat at mag-inuman ng magkasama. Actually, hindi sigurado si Park Anya kung makakadalo siya sa great meeting this year. Ngunit sa wakas ay kinilala ng kanyang pamilya ang kanyang natatanging pagganap ngayong taon. Nagkaroon ng pagkakataon na baka pagbigyan nila siya at payagan siyang dumalo. Nangako si Park Anya na anuman ang mangyari, hihingi siya ng pahintulot sa pamilya na dumalo sa pulong na ito ngayong taon. Kahit na ang isang maliit na batang babae tulad ni Lota ay dumalo sa pulong noon. Palaging ipinagmamalaki ni Park Anya ang kanyang sarili sa pagiging pinakanamumukod tanging babae sa mundo. Ito ay isang kahihiyan sa kanyang reputasyon. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit maaaring lumahok si Lota sa mahusay na pagpupulong sa kabila ng kanyang murang edad ay hindi dahil ang pamilya Schmid ay masyadong bukas isip. Ito ay dahil ang buong pamilya Schmid ay kontrolado ng pamilya Handley. Nagustuhan ni Sean Handley si Lota at napakasunurin niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinapunta niya upang dumalo sa pulong. Gayunpaman, umiti lang si Lota at sinabing, "Hindi ako pupunta ngayong taon." Mabilis na nagtanong si Park Anya, bakit? Hindi masabi ni Lota sa kanya ang totoong dahilan kaya sabi niya, "Pagod na akong pumunta." Walang kwenta. Tuwing pupunta ako, nagiging messenger lang ako para sa pamilya ko, hehe. Pagod na pumunta. Nang marinig ito ni Park Anya, para siyang sakalin si Lota hanggang mamatay. Nagsumikap ako ng husto upang patunayan sa pamilya na kwalipikado akong dumalo sa pulong, ngunit sinasabi mo na pagod ka na. Sa sobrang galit ni Park Anya ay sumakit ang loob niya. Si Lota ay mas bata sa kanya at ang kanyang figura ay mas nakamamanghang. Kayanin ni Park Anya ang lahat ng ito. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang tiisin ang walang pakialam na pakiramdam ng superioridad na ipinalabas ni Lota. Ang cute na umiti si Lota, the very picture of innocence. Bumaba ang tingin niya sa kape na personal na ginawa ni Park Anya para sa kanya at may nakita siyang pattern na hugis puso sa foam. Napukaw ang childish interest ni Lota. "Ah, Sister Anya, napakaganda ng pattern mo na hugis puso. Pwede mo ba akong turuan?" Sinasakal ni Park Anya si Lota sa isip niya pero umiti lang ito at tumango. "Sige, dahil gusto mo, tuturuan kita ngayon. Ginagaranti ako na matututunan mo ito sa lalong madaling panahon." Ang galing! Tuwang-tuwa si Lota.
Hinawakan ni Park Anya ang isa pang tasa ng kape at nagsimulang magpaliwanag kay Lota. Ang tasa ng kape ay kailangang tumagilid ng 15 degrees. Pagkatapos ay iposisyon ang foam jug 1 sentimetro sa itaas ng tasa at ibuhos ang milk foam tea. Matyaga na tinuruan ni Park Anya si Lota at tutok din si Lota sa pag-aaral. Matalino talaga si Lota. Kabisado niya ang pamamaraan sa maikling panahon. Wow, gumana! Sumasayaw sa tuwa si Lota habang nakatingin sa foam pattern na ginawa niya. Nang makitang napakasaya at sumasayaw ni Lota na walang pakialam sa kanyang imahe, nagsimulang isipin ni Park Anya na maaaring nag-o-overthink siya kanina. Maaaring walang intensyon ang batang babaeng ito na kutyain siya. Sinasabi niya lang kung ano ang pumasok sa isip niya. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Park Anya at unti-unting nagustuhan ang inosente at cute na batang babae na ito. Sa isang sulyap ay nasabi niya na may syota si Lota. Kaya nagtanong siya, gusto mong matutunan ito para magawa mo ito para sa syota mo, di ba? May boyfriend ka na ba? Namula si Lota. Gusto niyang tanggihan ito, ngunit pakiramdam niya ay nakita niya ito. Well, hindi. Gusto ko siya, pero may asawa na siya, sabi ni Lota. Napangiti si Park Anya. Sa kanyang opinyon, ang mga karaniwang tao lamang ang nagmamalasakit kung ang kabilang partido ay kasal. Ang mga taong tulad nila na nakatayo sa tuktok ng mundo ay may karapatang kunin ang anumang gusto nila. Kung ano man ang gusto niya, kukunin niya lang. Kung sino man ang nahuhuli sa kanya, siya ay makukuha niya. Napangiti si Park Anya. Ang marriage certificate ay isang walang kwentang papel sa paningin ko. Ang pinakamahalaga ay kung magkagusto kayo sa isa't isa. Lota, curious ako. Anong klaseng lalaki ang makakagawa ng ganyan? Isang napakagandang babae na tulad mo ang may gusto sa kanya. Napaka-humble ni Lota. Oh, hindi ako masyadong outstanding. Sinabi ni Park Anya, ang mukha mo lang ang top-notch at masasabi kong hindi ka pa kailanman nagpa-plastic surgery. At ang figure mo noon pa man ay napakadisiplinado ko sa sarili at mahigpit na pinapanatili ang aking figura araw-araw, ngunit kapag nakikita kita kahit ako ay nahihiya. At saka, nakilahok ka sa mahusay na pagpupulong, nagmumungkahi at nagdesisyon para sa kapalaran ng mundo. Kumusta ka? Sa opinyon ni Park Anya, si Lota ay talagang isang napaka-elegante at namumukod tanging babae. Medyo nakaramdam pa siya ng inggit pagdating sa babaeng ito. Hindi kailanman nagselos si Park Anya sa ibang babae. Hindi alam ni Lota kung paano sasagutin ang papuri ni Park Anya. Nagpatuloy sa pagsisiyasat si Park Anya. Ang syota mo ba ay mula sa isa sa 8 pamilya? Hindi na makapaghintay si Park Anya na malaman kung anong uri ng tao ang nagawang nakawin ang puso nitong marangal na Swiss Holy Maiden. Anong klaseng lalaki ang karapat-dapat sa super fair at rich beauty mula sa isang secret family? Noon pa man ay naghahanap si Park Anya ng lalaking karapat-dapat sa kanya. Ang kanyang asawang si Cheon Jae-hoon ay hindi karapat-dapat sa kanya. Sa harap ng mga media kamera, hahawakan ni Park Anya ang braso ng asawa at tumingin sa kanya ng may paghanga. Ngunit lahat ng iyon ay isang harapan. Ito ay isang gawa lamang. Wala siyang dahilan para hangaan ang kanyang asawa dahil lahat ito ay salamat sa kanya na ang kanyang asawa ay maaaring umakyat sa kanyang kasalukuyang katayuan. Tungkol naman sa kasal, gaya nga ng sinabi niya kanina, isang pirasong scrap paper lang iyon. Wala siyang pakialam sa katayuan niya bilang asawa ng iba. Sa sandaling nakilala niya ang isang napakahusay na lalaki na karapat-dapat para sa kanya, tiyak na liligawan niya ito. Bukod dito, wala siyang pakialam na ito ay isang pagkakanulo. Wala siyang pakialam kahit nagawin niya ito sa harap mismo ng kanyang asawa. Kahit gaano pa siya katangitanging isang ordinaryong tao, basta't hindi siya nagmula sa 8 pamilya, isa lang siyang hamak na tao sa paningin ni Park Anya. Tumango si Lota. Siya nga. Talaga. Mas kumbinsido ngayon si Park Anya sa kanyang pananaw sa mundo. Ang isa ay palaging kailangang maghanap ng kapareha na katugma sa katayuan. Ito ay higit pa para sa mga miyembro ng 8 dakilang pamilya. Ang mga lalaki lamang ng 8 pamilya ang karapat-dapat sa mga babae mula sa parehong mga pamilya. Si Park Anya ay palaging umaasa na makatagpo ng mga lalaki mula sa 8 dakilang pamilya. Gayunpaman, hindi siya pinahahalagahan ng kanyang pamilya at hindi kailanman inayos na makilala niya ang mga potensyal na asawa mula doon. Hindi pa siya nakilahok sa mga lihim na pagpupulong noon at hindi nakilala ang sinuman mula sa ibang mga pamilya.
Mukhang umaasam si Park Anya. Pwede ko bang tingnan ang litrato ng syota mo? Ano ang hitsura niya? Gusto niyang makilala ang mga natatanging lalaki ng 8 pamilya. Si Lota ang Holy Maiden of Switzerland, isang babae na kahit si Park Chan-young ay nabigong manligaw. Hindi lamang sinumang lalaki mula sa isa sa 8 dakilang pamilya ang makakaakit sa kanya. Kaya naman, nahulaan ni Park Anya na ang lalaking nagustuhan ni Lota ay dapat na isang top-notch existence kahit sa gitna ng 8 pamilya. Ito talaga ang uri ng lalaking hinahanap ni Park Anya. Saglit na nag-alinlangan si Lota. Nang makita ang pananabik sa mga mata ni Park Anya, pumayag siya. Sige, marami akong litrato niya sa phone ko. Daan-daang litrato natin. Sandali lang, pipili ako ng pinakagwapo para sa'yo. Masayang tumango si Park Anya. Okay. Normal na iPhone lang ang cellphone ni Lota. Hindi niya ginamit ang high-tech na iPhone 18 na mayroon lamang ang 8 mahuhusay na pamilya. Pakiramdam niya ay napakahirap gamitin kapag nasa labas dahil kailangan niyang tiyakin na walang ibang makakita nito. Kailangan lang niya ng telepono na maaaring kumuha ng magagandang selfie na larawan at pinili ang modelong ito kapag namimili kasama si Jordan. Sa tabi niya, excited din si Park Anya. Lalong sabik siyang makita kung ano ang hitsura ng pambihirang lalaking iyon. Gayunpaman, nag-scroll si Lota sa kanyang photo album sa loob ng ilang minuto, hindi makapagpasya. Si Park Anya ay labis na naiinip. Gayunpaman, siya ay may magandang asal at nilabanan ang pagnanais na magmadali kay Lota. Hawak ang tasa ng kape niya, umiti siya kay Lota. Umupo ako saglit sa sofa. Halika, hanapin mo ako kapag tapos ka ng pumili. Ilang minuto pa ang lumipas nang matikas na nakaupo si Park Anya sa sofa na may hawak na tasa ng kape. Sa wakas, masayang tumakbo si Lota. Napili ko na yung litrato. Tignan mo to, ang gwapo niya, diba? Umupo si Lota sa tabi ni Park Anya at iniabot ang kanyang phone. Gusto ni Park Anya na ibaba ang kanyang tasa ng kape para makuha niya ang telepono at masuri ang larawan. Ngunit nadama niya na ito ay magpapakita sa kanya ng labis na sabik. Sinadya niyang hinawakan ang kanyang tasa ng kape para magbigay ng walang pakialam na vibe. Pero sa loob-loob niya, sobrang excited na siya. Isang ina po ng 8 pamilya. Isang pinaka-namumukod tanging lalaki na karapat-dapat sa akin. Sa wakas makikita ko na ang itsura mo. Excited na tumingin si Park Anya sa screen ng phone ni Lota. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa mga mata ni Park Anya. Si Jordan iyon. Siya. Bumagsak. Nahulog sa sahig ang tasa sa kamay ni Park Anya. Tumalbog ang tasa ng kape sa hita ni Park Anya bago bumagsak sa sahig. Karamihan ng kape ay natapon sa damit at binti ni Park Anya. Niui. Agad namang tumalon ang kuting ni Lota kay Park Anya para dilaan ang kape. Kitty, huwag kang umikot sa pagdila sa iba. Mabilis na binuhat ni Lota ang kanyang kuting, natatakot na magalit si Park Anya, ngunit si Park Anya ay natulala ngayon. Wala siyang pakialam sa mainit na kape o kung ano ang ginagawa ng kuting. Sinaway ni Lota si Kitty, hiniling sa iyo ni Jordan na protektahan mo ako, hindi para maging isang bootlicker. Hiniling ni Jordan kay Lota na dalhin ang pusa kung sakaling sinubukan siyang puntiryahin ng pamilya Park. Maari niyang gamitin ang pusang ito para takutin si Park Chan-young at ang iba pa. Tutal, nasaksihan ni Park Chan-young kung paano sinakal hanggang mamatay ang kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng kikulam ng pusa sa bahay ni Lota. Napatingin si Lota kay Park Anya. Ate Anya, anong problema? Gulat na gulat pa rin si Park Anya. Tinanong niya si Lota, ang Jordan ay mula sa isa sa 8 dakilang pamilya. Medyo nagulat din si Lota. Ah, kilala mo si Jordan? Siya ay mula sa isa sa 8 dakilang pamilya. Siya ang ikatlong henerasyon ng pamilya Steele. Ang pamilya Steele. Napatulala si Park Anya. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan niya noon pa man. Isa pa, nagustuhan siya ng lalaking ito at niligawan pa siya. Gayunpaman, hindi niya ito tinanggap. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Siya ay talagang mula sa 8 dakilang pamilya. Isang napakalinaw na luha ang umagos mula sa mga mata ni Park Anya. Naalala niya kung paano niya nakilala si Jordan 4 na taon na ang nakakaraan sa larangan ng digmaan sa Syria. Nagkagusto sila sa isa't isa noong mga panahong iyon. Gayunpaman, sa lambak, tumanggi si Park Anya na makipagtalik kay Jordan.
Hinayaan lang niya itong halikan siya. Hindi naman sa ayaw ni Park An-ya kay Jordan, pero natakot siya na ma-inlove ito sa kanya. Natatakot siyang mahulog ang loob niya sa isang pangkaraniwang lalaki. Noong panahong iyon, si Jordan ay isang ordinaryong sundalo lamang sa larangan ng digmaan. Kung makakasama siya ni Park An-ya, mas magiging imposible para sa kanya na makuha ang pagkilala ng kanyang pamilya. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa mga usapin ng 8 pamilya. Ngunit ngayon, makalipas ang 4 na taon, nahayag sa kanya ang langit na si Jordan ay isang lalaking kapantay niya. Haha! Unti-unting tumulo ang luha ni Park An-ya sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa unahan ng walang buhay na mga mata at tumawa siya ng mapait. Isang pagdagsa ng panghihinayang ang bumalot sa kanya sa sandaling ito. Kung nalaman ko lang ang kanyang pagkatao, noon pa man ay pinanganak ko na ang kanyang anak. Kung maririnig ni Jordan ang iniisip ni Park An-ya, malamang na matutuwa siya na hindi siya makatulog buong gabi. Kung tutuusin, si Park An-ya ang babaeng may pinakamalalim na impluwensya sa kanyang buhay pag-ibig. Gayunpaman, mabilis na nabawi ni Park An-ya ang kanyang kalmado. Tumingin siya kay Lota ng mahinahon at nagtanong, hindi ba malapit nang ma-kick out ang pamilya Steele? Ilang bagay lang ang narinig niya tungkol sa pamilya Steele mula kay Park Chan-young. Hindi siya masyadong sigurado sa eksaktong sitwasyon. Malungkot na tumango si Lota. Sa nalalapit na dakilang pagpupulong na ito, lahat ng pamilya, kabilang ang sa akin, ay sisipain ang pamilya Steele. Natatakot ako na hindi na magiging miyembro si Jordan ng 8 dakilang pamilya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Park An-ya. Hindi siya natutuwa sa kasawian ng iba. Ayaw din niyang makitang nagkakagulo ang pamilya Steele. Hindi siya nagtatang ilaban sa mga Steele kahit na ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaramdam ng ganito ay dahil napalampas niya ang pagkakataong makasama si Jordan 4 na taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, kung masisipa ang Steeles, hindi na magiging miyembro ng 8 dakilang pamilya si Jordan at hindi na magiging angkop na partner para kay Park An-ya. Kaya naman, hindi niya ito pagsisisihan ng husto. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Lota, kahit na si Jordan ay hindi na miyembro ng 8 dakilang pamilya at hindi gaanong makapangyarihan, magugustuhan ko pa rin siya. Tumingin si Park An-ya sa 18 anyos na si Lota at nakangiting tumango. Noong kasing edad mo ako, nagmahal din ako ng buong puso. Naiintindihan kita. Nagpout si Lota. Pero hindi ako gusto ni Jordan. Alam mo ba kung anong klaseng babae ang gusto niya? Pagbangon, pinunasan ni Park An-ya ang kape sa kandungan niya gamit ang tissue. Paano niya masasagot ang tanong na ito? Nagustuhan ni Jordan ang mga babaeng katulad niya. Si Lota at Park An-ya ay 2 magkaibang babae. Pagkatapos maglinis ng kape, sinabi ni Park An-ya kay Lota, mahal kong babae, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos na ma-kick out ang pamilya Steele, hindi mo na siya kailangang habulin. Alam niya na gusto mo siya at mag-iisip ng mga paraan upang ligawan ka para mailigtas niya ang kanyang pamilya. Sa opinyon ni Park An-ya, kapag bumagsak ang pamilya Steele, tiyak na kukunin ni Jordan na suportahan siya ng pamilya Schmidt. Mukhang problemado si Lota. Pero hindi papayag ang pamilya ko na magkasama tayo. Hindi ko matulungan ang Steeles. Ang mga magulang ni Lota ay kontrolado ni Sean Handley. Mayroon siyang masamang plano kay Lota at hindi siya papayag na magpakasal sa ibang lalaki. Gayunpaman, hindi masabi ni Lota kay Park An-ya ang tungkol dito. At hindi sinabi ni Park Chan-young kay Park An-ya ang nangyari sa Swiss Castle. Halos walang alam si Park An-ya tungkol sa 7 pamilya. Kaya nang sabihin yon ni Lota, naisip ni Park An-ya na dapat ay dahil tumutol ang mga magulang ni Lota kay Jordan dahil hindi na siya bahagi ng 8 pamilya at hindi karapat-dapat kay Lota. Biglang naging mahigpit si Park An-ya. Lota, dapat maging praktikal ka. Dapat compatible status ang partners. Kung hindi na miyembro ng 8 pamilya si Jordan, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Walang babae mula sa sinuman sa 7 pamilya ang magpapakasal sa kanya. Kalimutan mo na ang lalaking ito. Hindi na siya karapat-dapat sa amin sa'yo. Hindi sinasadyang isinama ni Park An-ya ang sarili sa equation. Inisip niya talaga ang sarili niya. Gayunpaman, nanatiling determinado si Lota. I will not treat Jordan like that. Kahit ano pa ang status namin, whether we are worthy of each other, ang alam ko lang ay mabuting tao siya. Napakatapang niya.
I will always like him. Napatingin si Park Anya kay Lota nang may paghanga. Ang ganoong lalaki ay talagang sulit na gustuhin. Lahat ng babae ay magkakagusto sa kanya. Marahil ay magugustuhan ko rin siya. Maaari mo siyang magustuhan lahat ng gusto mo, ngunit hindi mo kailangang magkasama. Kailangan mo pa ring makahanap ng isang lalaki na mas katugma sa'yo. Hindi nagustuhan ni Lota ang pananaw ni Park Anya. Binuhat niya si Kitty at sinabing, naubos ko na ang oras mo. Dapat pumunta na ako ngayon. Isang buwan na lang ang magandang pagpupulong. Kahit na hindi ako dadalo sa mismong pulong, pupunta ako sa lugar. See you then. Tumango si Park Anya. CJ. Nakita nga siya ni Park Anya dahil natatakpan ng kape ang damit niya. Pagkaalis ni Lota, umakyat si Park Anya para magpalit ng damit. Tumakbo ang isang bodyguard sa gulat. Madam, nawawala si Miss Sora. Ang bodyguard na kasama ni Miss Sora kanina ay hindi kasama sa amin. Nandoon lahat ng guards at accounted sa residence. Wala ni isa sa amin ang lumabas. Hindi nagpanik si Park Anya. Dahil magkakilala sina Lota at Jordan, nahulaan niya na sila ay magkasama. Ang bodyguard na nag-escort kanina kay Park Sora ay si Jordan. Hindi nakakagulat na ang kanyang likod na profile ay mukhang pamilyar. Napangiti si Park Anya. Labis na nag-aalala ang bodyguard. Madam, may mangyayari ba? Umiling si Park Anya. It's fine. Sa pagbabantay niya kay Sora, she will be very safe. Siguradong makikita ni Sora ang Wii-Star na nagnakaw ng puso niya. Sa pag-iisip kay Jordan, hindi napigilan ni Park Anya na mapabuntong hininga. Jordan, wala pang isang buwan, matatapos na ang pamilya mo sa Steel. Samantala, may mood ka pa naman na dukutin ang anak ko at makisali sa magulong affair na yon. Sai, I was hoping that you might have the ability to avert your family's upcoming disaster, but you disappoint me. Ikaw ay nakatadhana na hindi karapat-dapat sa akin. Makalipas ang ilang oras, sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan. Nakarating na sina Jordan at Zephyr 3 sa battlefield kung saan naroon si Jemmy. Nang malapit na silang lumapag, may nadiskubre silang drone sa kalangitan. Mr. Jordan, may drone sa unahan. Muntik na kaming mabangga nito, ulat ni Salvatore. Bilang tugon, malamig na sinabi ni Jordan, huwag pansinin. Nandito kami para hanapin si Jemmy. Huwag makisali sa hidwaan dito. Iniutos ni Salvatore, ilibot mo ito. Huwag hayaang matuklasan tayo ng maliit na bagay na ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang umikot, nakita niya ang drone na nakatutok sa isang armored vehicle at pinaputukan ito. Boom! Sinira ng drone ang armored vehicle. Medyo nabigla si Salvatore. Ang drone na ito ay galing sa kalaban. Ang armored vehicle ay mula sa side ni Mr. Jemmy. I wonder if Mr. Jemmy is alright. Kumulot ang noo ni Jordan na halatang hindi nasisiyahan. Noong nagsasanay siya sa larangan ng digmaan, malaki ang naitulong ni Jemmy kay Jordan. Naranasan din ni Jordan ang kawalan ng kakayahan na binomba sa lahat ng panig ng kaaway. Nag-isip sandali si Jordan. Dahil nandito ako, bibigyan ko ng regalo si Jemmy. Salvatore, i-activate ang plasma cannon at ipasabog ang drone na ito sa karagatang Pasipiko. Napangiti si Salvatore. Walang problema. Nagkaroon ng malakas na putok. Ang drone ay agad na naging alikabok. Wala man lang mga debris. Ngumiti si Jordan. Ang Zephyr 3 ay nilagyan ng napakahusay na armas. Siya na ngayon ang big boss ng India-Pakistan battlefield. Pagkatapos mag-lock sa lokasyon at makalapag ng ligtas, tinawagan ni Jordan si Jemmy para lumabas. Ipinaalam na ni Jemmy ang kanyang mga kasama na huwag atakihin ang jet. Dinala niya ang kanyang mga tauhan sa maliit na kabubatan sa tabi ng base. Walang tao dito at medyo ligtas. Jemmy! Tuwang-tuwang sinunggaban ni Park Sora si Jemmy nang makita siya nito. Si Jemmy ay nasa larangan ng digmaan sa loob ng isang buwan at mula noon ay hindi na siya nakakita ng ganoon kabait at malambing na babae. Nang makita niya ang kaibig-ibig na si Park Sora, labis siyang natuwa at nagmamadaling hinalikan siya ng 2 beses. Baby, namiss mo ba ako? Namiss kita bawat minuto ng araw. Nagsimula silang magpalitan ng sweet nothings. Mukhang hindi na makapaghintay si Jemmy. Sinabi niya kay Jordan, hintayin mo ako saglit. Hayaan mo muna akong ayusin ito. Mag-uusap tayo mamaya.
Knowing Jemmy's personality, Jordan just waved him away. Dinala ni Jemmy si Park Sora ng malalim sa kabubatan upang ayusin ang kanilang mga pribadong gawain. Sa sandaling ito, naglakad si Lota patungo sa Jordan. Saan nagpunta si Jemmy at ang babaeng yon? Iniisip ni Jordan kung paano niya sasagutin ang ganoong awkward na tanong. Hindi niya alam kung talagang hindi alam ni Lota o sinasadya niya itong itanong. Sa huli, hindi sumagot si Jordan bagkus ay tinapik-tapik lang si Lota sa likod. Ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang maranasan ngunit hindi inilarawan. Makalipas ang kalahating oras, matamis na naglakad sina Jemmy at Park Sora na magkahawak kamay. Nakita ni Jemmy si Lota at agad na binitawan ang kamay ni Park Sora. Bulalas niya. Oh my God, mayroon talagang isang banal at perpektong kagandahan sa mundong ito. Impossible yon. Gumastos ako ng napakaraming pera sa paghahanap sa buong Europe para sa mga nangungunang dilag. Pretty girl, saan ka galing? Alam ni Jordan kung ano ang isang playboy na si Jemmy. Hindi na siya nagulat na nagustuhan niya si Lota. Bagamat walang romantikong damdamin si Jordan para kay Lota, iginagalang niya ito bilang tao. Ang gayong dalisay at inosenteng babae ay hindi masisira ng isang tulad ni Jemmy. Nagmamadaling itinabi ni Jordan si Jemmy. Siya si Lota mula sa Swiss Kimid family. Huwag magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya. Napangiti si Jemmy. Look how nervous you are. I do have inner limits, okay? Would I touch your woman? If I were such a bastard, kinuha ko na sina Hailey at Lauren. With that, mumiti si Jemmy kay Lota. Hello, Miss Kimid. Ako si Jemmy. Hello Jemmy, natutuwa akong makilala ka. Binati ni Lota si Jemmy sa perpektong American accented na English. Bahagyang natigilan si Jemmy. Hindi pangkaraniwan na marinig ang isang European na nagsasalita na may ganoong perpektong American accented na English. Saan niya ito natutunan? Kinuha ang kamay ni Lota, hinalikan ni Jemmy ang likod nito sa isang European aristokratikong paraan. Lumingon si Jemmy kay Park Sora. Sora, bumalik ka muna sa eroplano. May importante akong pag-uusapan sa kapatid ko. Inirapan ni Park Sora si Lota bago niyakap ng mahigpit ang braso ni Jemmy. Hindi, ayokong mahiwalay sa'yo. Huwag na tayong manatili sa karumaldumal na lugar na ito. Sabay tayong umalis. Hindi naging madali na kumbinsihin si Jemmy na pumunta sa larangan ng digmaan para magsanay. Hindi hinayaan ni Jordan na sirain ito ni Park Sora. Nagsalita si Jordan. Miss Sora, mayroon akong ilang mga pribadong bagay na pag-uusapan kay Jemmy. Hindi ka maaaring dumalo. Medyo natakot si Park Sora kay Jordan at hindi naglakas loob na tumutol. Masunurin niyang sinundan si Salvatore sa eroplano. Kapag sila ay nag-iisa, sina Jordan at Jemmy ay lumakad sa gilid at umupo sa tabi ng isang gumuhong puno. Bawat isa sa kanila ay nagsindi ng sigarilyo. Nag-enjoy lang si Jemmy kasama si Park Sora at ngayon ay masayang naninigarilyo. Anya, Jordan, isang buwan na lang mula noong huli tayong magkita. Pakiramdam ko ay tumanda ka na mula noon. Palagi kang buntong hininga at nakasimangot. Napabuntong hininga si Jordan. Nagsasanay ka sa larangan ng digmaan at wala kang alam tungkol sa maraming bagay sa labas. Ang dakilang pagpupulong ay gaganapin sa loob ng halos 2 linggo. Sisipain ng iba pang 7 dakilang pamilya ang pamilya natin noon. Nasa panganib ngayon ang mga Steele. Bumuntong hininga si Jemmy ng usok at mahinang sinabi, ano ang dapat katakutan? Paano kung ma-kick out tayo? Sa anumang kaso, ang 8 pamilya ay hindi nagtutulungan. Bawat isa ay gumagawa ng sarili nating bagay. Ang mga armas at lakas ng militar ng pamilya Steele ay hindi mas mahina kaysa sa iba. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa atin. Umiling si Jordan. Akala ko rin noon, pero simula nang malaman ko ang tungkol sa ibang mga pamilya, napagtanto ko kung gaano sila kakilakilabot. Makapangyarihan ang pamilyang Skimid, di ba? Pero alam mo ba na sila ay? Ngayon ay kontrolado ng isang pamilyang Amerikano na nakikisali sa sorcery. Kahit na sa malalakas na armas ng pamilya Skimid, wala silang magawa. Ano? Nagulat si Jemmy. Nagkaroon ng ganitong pangkukulam sa mundo. Nagpatuloy si Jordan. Gayon din, ang pamilya Park mula sa South Korea ay nakabuo na ng gamot na maaaring magpabata ng 0 taon sa mga tao. Ang pamilyang Miyamoto mula sa Japan ay gumagawa ng Miraculous Serum.
Maaari nitong pataasin ang pisikal na kakayahan ng isang tao ng mabilis. Kapag nagtagumpay sila, ang serum ay maaaring magbigay sa isang ordinaryong tao ng kakayahang agad na patayin ang dragon at phoenix. Lalong nabigla si Jemmy. Napakaraming bagay ang nangyari sa buwan habang wala siya sa larangan ng digmaan. Oh, saan nagpunta si Dragon? Bakit hindi ko siya nakikita? Alam ni Jemmy na dapat sumama si Dragon kasama si Jordan sa larangan ng digmaan dahil ito ay isang napakadelikadong lugar. Sagot ni Jordan, pinadala ko siya sa Japan para tiktikan ang pamilya Miyamoto. Siya nga pala, nakipag-sex ka ba sa isang napakagandang babae sa Japan noon? Sabi ni Jemmy, nakalaro na ako ng ilang babae mula sa Japan dati. Alin ang sinasabi mo? Siya na ngayon ang asawa ng pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Miyamoto, si Miyamoto Masaki. Ang kanyang pangalan ay Matsushi Marika. Nalaman lang ni Jordan si Miyamoto Masaki at Matsushi Marika mula sa isang ulat na ipinadala sa kanya kamakailan ng Dragon. Dati, sa virtual na laro, itong si Miyamoto Masaki ang nakipag-away kay Jordan. Sinabi ni Miyamoto Masaki sa laro na kinuha ni Jemmy ang pagkabirhen ng kanyang asawa. Nang marinig niya iyon ay tumawa ng malakas si Jemmy. Rika. Tama. Babae ko siya. Hindi ko akalain na mapapangasawa ang pamilya Miyamoto sa babaeng nakalaro ko noon. Haha, hindi ba makakahanap si Miyamoto Masaki ng purong babae para maging asawa niya? Bakit kailangan pa niya itong pakasalan? Pero may kakaibang alindog si Matsushi Marika. Ngayong pinag-uusapan siya, nami-miss ko na siya. Sinabi ni Jordan, karaniwan akong hindi sumasang-ayon na nagloloko ka sa labas, ngunit maganda ang ginawa mo kay Matsushi Marika. Tumawa ulit si Jemmy. Huwag mo akong purihin. Hindi ako sanay. Saka hindi naman ako ang humabol kay Matsushi Marika. Sinadya niya akong akitin. Jordan, kung galit ka kay Miyamoto Masaki, pwede kang makitulog sa asawa niya. Haha, napakadali niyang manligaw. Pabirong ginawa ni Jemmy ang mungkahi pero napaisip talaga si Jordan. Wala siyang interes na yakapin si Miyamoto Masaki. Kahit gaano pa kaganda ang kanyang asawa, si Jordan ay hindi isang taong mahilig makipagtalik sa ibang babae. Ngunit marahil, hindi na kailangang gawin ni Jordan ang kanyang sarili. Nag-isip sandali si Jordan at nagpadala ng mensahe kay Dragon. Maginhawa bang makipag-usap? Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, pinadalhan siya ni Dragon ng imbitasyon sa video call. Pinindot ni Jordan ang accept. Master. Oh. Nandito rin si Mr. Jemmy. Nakita ni Dragon sina Jordan at Jemmy sa pamamagitan ng video. Napangiti si Jemmy. Dragon, nabalitaan ko na isa ka ng undercover agent ngayon. Nakuha mo na ba ang serum na yan? Tandaan na kumuha din ako ng isa. Noon pa man ay naniniwala akong hindi na kailangang maglaan ng oras para matuto ng martial arts sa panahon ngayon. Ang ilang advanced na serum ay sapat na. Sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Steele, si Jemmy ang pinakaatubiling magsanay ng husto sa martial arts. Pakiramdam niya ay sobrang nakakapagod ito. Sumagot si Dragon, paumanhin, hindi ko rin alam kung ano ang hitsura ng Mirakuru Serum. Hindi man lang ako naibigay ni Miyamoto Masaki ng kanilang espesyal na gamot. Paumanhin, Master. Mahinahong sinabi ni Jordan, Dragon, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Kakapasok mo pa lang sa pamilyang Miyamoto. Normal lang na hindi ka pa pagkatiwalaan ni Miyamoto Masaki. Gayunpaman, malapit nang gaganapin ang dakilang pagpupulong. Kapag nakita ako ni Miyamoto Masaki, tiyak na pahihirapan niya ako. Seryoso din ang ekspresyon ng Dragon. Isinusumpa ko na kahit mamatay ako, kukuha ako ng espesyal na gamot bago ang pulong at ibibigay ko kay Master. Naniniwala si Jordan sa determinasyon ni Dragon. Gayunpaman, napasok niya ang isang lihim na pamilya, hindi isang ordinaryong pamilya. Magiging maingat sila sa pagbabantay sa kanilang espesyal na gamot at suwero. Gaano man kahusay ang Dragon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makuha ito kung hindi ito inaalok ni Miyamoto Masaki sa kanya. Nakita mo na ang asawa ni Miyamoto Masaki, tama ba? May masasabi ba ang babaeng iyon sa pamilyang Miyamoto? Tumango si Dragon. Tila ang ninuno ni Matsushi Marika ang naging tagapagligtas ng pamilya Miyamoto. Kaya naman, kahit na hindi kasing kapangyarihan ng pamilya Miyamoto ang kanyang pamilya, nirerespeto siya ni Miyamoto Masaki. At saka, ang babaeng ito ay sobrang dominante.
Kagabi, si Miyamoto Masaki ay nakainom ng sobra at natulog sa isang kasambahay. Nahuli siya ni Matsushi Marika Hankaded. Agad na sinampal ni Matsushi Marika si Miyamoto Masaki. Ni hindi man lang siya nangahas na magsalita o gumanti. Higit pa rito, pinatay ni Matsushi Marika ang katulong. Hindi napigilan ni Jordan ang bahagyang pagkagulat. Ganoon ba siya kalupit? Napangiti si Jemmy. Dragon, tuturuan kita ng paraan. I guarantee that you can get that divine medicine or serum within a month. Bukod sa pabor kay Miyamoto Masaki, kailangan mo ring magtatag ng lihim na relasyon sa asawa niya. Nakipaglaro ako kay Matsushi Marika noon at kilala ko siya. Hindi siya madaling malagay sa loob. Niloko siya ng asawa niya kaya siguradong liligawan siya. Dragon, mukha kang lalaki kaya siguradong magugustuhan ka niya. Maging matapang ka at akitin mo siya. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Basta't indayog mo ng tama ang martilyo, kahit anong pader ay mababasag mo. Dragon. Si Dragon ay palaging isang napakatapat na tao. Matagal na siyang selibate habang nagsasanay sa ilalim ng pamilyang Steele. Bagamat talagang maganda si Matsushi Marika, wala man lang naramdaman si Dragon para sa kanya. Tumango si Jordan. Dragon, ito ay isang magandang solusyon. Natigilan si Dragon. Master din iminumungkahi mo rin na gawin ko yon. Tumango si Jordan. Nag-isip sandali si Dragon at pumayag. Sige, susubukan ko. Kumaway si Jemmy kay Dragon. Sige, ay swing mo ang iyong martilyo. Ipapadala ko sa iyo ang mga gusto at hindi gusto ni Matsushi Marika mamaya. Ibinaba ni Jordan ang tawag kay Dragon. Matapos ibaba ang tawag, hindi napigilan ni Jemmy ang pagtawa. Haha, hindi ko inasahan na ang nangungunang manlalaban sa mundo ay kailangang gumawa ng isang bagay na tulad nito. Nakakatuwa. Wala sa mood si Jordan na makipagbiruan sa kanya. Tumayo siya. Natapos ko na ang misyon ko dito. Dapat na akong umalis. Sabi ni Jemmy, sige, tandaan mong ipadala ang baby kong si Sora sa ibang buwan. Tumalikod si Jordan at taimtim na sinabi kay Jemmy, Jemmy, natatakot ako na hindi mo makikita si Park Sora kung ganoon. May premonition ako na ang pamilya natin ay makakaranas ng matinding dagok sa nalalapit na dakilang pagpupulong. Kapag hayagang target tayo ng ibang pamilya, hindi ka na dapat manatili sa battlefield. Masyadong delikado dito. Siguradong magpapadala sila ng mga tao para hulihin ka. Mumuso si Jemmy. SCI, hindi ako natatakot na magsimula ng digmaan kasama ang 7 pamilya. That would be for the best anyway. I don't want to stay in a lousy place like the battlefield for a year. Either the way, kapag nakita mo ang mga tao mula sa ibang pamilya sa meeting, huwag kang matakot. Kung maglakas loob silang guluhin ang Steeles, turuan mo sila ng leksyon para sa akin. Tumango si Jordan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mga api sa pamilya natin. Pupunta ako. Kumakaway ng kamay, naglakad si Jordan patungo sa Zephyr 3. Mabilis lumipas ang oras. 3 araw na lang ang natitira bago ang dakilang pagpupulong sa 1-0 Oktubre. Bumalik si Jordan sa Steel Castle sa England. Sa pagkakataong ito, hindi isinama ni Jordan si Lauren o Victoria. Hindi naman kasi sila galing sa 8 pamilya. Walang makapaghuhula sa hinaharap. Mas mabuting huwag na lang silang idamay. Mas ligtas sa ganoong paraan. Dahil si Lota ay mula sa 1 sa 8 pamilya, dinala siya ni Jordan pabalik sa England kasama niya. Sa sandaling dumating si Lota sa labas ng kastilyo, naakit siya sa mga kakaibang bulaklak at halaman sa labas at patuloy na kumukuha ng litrato. Matyagang naghintay sa kanya si Jordan na parang maginoo. Pero mahilig talaga siyang kumuha ng litrato. Nang makita ang kanyang pag-rapture, naniwala siya na hindi siya matatapos kaagad kaya sinabi niya, papasok muna ako. Maaari kang pumasok pagkatapos mong gawin. Kasabay nito, pumasok si Jordan sa kastilyo. Nakaupo si Jess sa sofa sa sala. Magalang nabati ni Jordan sa kapatid. Kuya! Pinandilata ni Jess ng masama si Jordan. Bagaman itinuring ni Jess si Jordan bilang kanyang kaaway, palagi niyang itinatago ng mabuti ang kanyang puot. Palagi siyang umaarte na parang totoong nagmamalasakit siya sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang itinatago si Jess. Mumuso si Jess. Hindi ko matatanggap na tinatawag mo akong kuya. Kahanga-hanga ka. Pagkatapos mong malaman ang tungkol sa mga sikreto ng pamilya,
marami kang naiambag at nakuha mo ang lahat ng sikreto ng pamilya Park, pamilya Miyamoto at maging ng pamilyang Swiss Kimid. Maya-maya, ikaw na ang bahala sa pamilya Steele. Marahil ako ang dapat na tumatawag sa iyo na kuya. Napuno ng selos ang sinabi ni Jess. Ito ay hindi nakakagulat. Ilang taon na ang nakalilipas, noong si Jordan ay wala pa sa gulang at nag-aalala tungkol sa isang walang kabuluhang babae tulad ni Hailey, alam na ni Jesse ang tungkol sa sikreto ng pamilya. Sa oras na yon, kinuha ni Jesse ang responsibilidad na maging kahalili ng pamilya Steele upang makamit ang kaluwalhatian para sa pamilya at iligtas ito mula sa sakuna. Sa nakalipas na ilang taon, sinubukan ni Jesse ang kanyang makakaya upang bumuo ng isang magandang relasyon sa mga pangunahing pamilya. Ngunit bukod doon, wala siyang ibang konkretong tagumpay. Tulad ng alam ng lahat, ang isang mabuting relasyon ay walang kahulugan. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon mo sa isang tao, kung wala kang halaga sa kanila, wala silang pakialam sa iyo. Para naman kay Jordan, sa maikling panahon mula noong natapos niya ang kanyang mga misyon sa pagsasanay at nalaman ang tungkol sa sikreto ng pamilya, natuklasan niya ang mga sikreto ng mga pamilyang Park, Miyamoto at Skimid. Nagawa niya ang hindi nagawa ni Jess nitong mga nakaraang taon. Kung mayroong Steele Family Here scoreboard, tiyak na malalampasan ng score ni Jordan ang kay Jess. Paano mananatiling kalmado si Jess? Alam ni Jordan na nagsiselos si Jess sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon pa lang, hindi magsasawang makipagtalo sa kanya si Jordan, ngunit ang mga Steele ay tinatarget ng iba pang 7 pamilya ngayon. Ayaw ni Jordan na lumahok sa panloob na alitan at bigin ang kanyang lolo. Hindi pinansin si Jess, lumapit siya kay Butler Frank at nagtanong, nasaan si lolo? Magalang na yumuko si Butler Frank. Nasa itaas si Mr. Steele Sr. Umakyat si Jordan sa hagdan patungo sa kwarto ng kanyang lolo. Knock knock. Lolo, ako po ito. Kumatok si Jordan sa pinto. Gayunpaman, hindi tumugon si Charleston. Kaya naman, tinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Napagtanto niyang nasa telepono si Charleston. Lumapit si Jordan ngunit walang sinabi. Tahimik lang siyang nakatayo at pinakinggan ang tawag ng lolo. Charleston was phoning into the phone, bihira lang sa London na magkaroon ng ganito kagandang panahon, kaya gusto kong imbitahan ka sa aking kastilyo upang humanga sa aking hardin. Naaalala ko na gusto mo ang aming Sunmoon hibiscus. Ang bulaklak na ito ay nagbabago ng 3 beses sa isang araw. Ito ay tulad ng isang bulaklak na lotus na umuusbong mula sa tubig, hindi maihahambing na napakarilad. Ito ay namumulaklak sa ilang mga araw. Humanga sa mga bulaklak habang umiinom ng tsaa. Naku, kung hindi ka libre, pwede akong pumunta para hanapin ka. Pwede tayong maglaro ng chess. Matagal na akong hindi nakakalaban ng napakahusay mong chess skills. Oh, hindi ka libre. CJ. Magkita tayo sa Morocco sa loob ng ilang araw. Ibinaba ni Charleston ang tawag sa pagkabigo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jordan ang kanyang lolo na napakakumbaba. Palaging nakataas ang ulo ni Charleston sa harap ni Jordan at ng iba pa. Hindi pa nakita ni Jordan ang kanyang lolo na yumuko sa sinuman. Tinanong ni Jordan, Lolo, sino ang kausap mo? Sumagot si Charleston, Mr. Addington. Ang pamilya Addington ay isang lihim na pamilya sa England. Sinabi ni Charleston, buntong hininga, iniisip kong makipagkita kay Mr. Addington ng maaga bago ang mahusay na pagpupulong upang makipag-chat at makakuha ng kanyang suporta. Sa kasamaang palad, ayaw niya akong makita. Mukhang hindi niya susuportahan ang pamilya Steele sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Jordan ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Ang pamilya Addington at ang Steeles ay parehong nasa England ngayon. Masasabing sobrang close sila. Parehong bahagi ng 8 sikretong pamilya sa mundo. Dapat ay isang normal na bagay para sa kanila ang pagkikita. Gayunpaman, kahit na si Charleston ay nagmakaawa ng mapagpakumbaba, tumanggi pa rin ang pamilya Addington na makipagkita sa kanya. Malinaw na mababa ang tingin nila sa pamilya Steele. Ayaw nilang makita si Charleston. Mahigpit ang mga kamao, labis na nalungkot si Jordan para sa kapakanan ng kanyang lolo. Kaya niyang tiisin ang pagiging mapagpakumbaba, ngunit hindi niya kayang makita ang kanyang lolo na pinipilit na kumilos sa ganitong paraan. Yung mga mayabang na Addington. Kung talagang Diyos ako, tingnan ko kung maglakas loob ka pa ring tanggihan ang aking lolo. Galit na galit si Jordan. Dati, medyo nag-aalangan siya sa pagiging isang Diyos-Diyosan.
Kung siya ay isang Diyos-Diyosan, nangangahulugan ito na mayroon siyang kakayahang hulaan ang hinaharap. Indirectly din ito na ikakasal sila ni Hailey. Pero ngayon, mas gugustuhin ni Jordan na makipagkasundo sa manlolokong GC na iyon kaysa makitang napakababa ng ulo ng kanyang lolo. Kinalma ni Charleston ang sarili at mumiti kay Jordan. Siya nga pala, ang lokasyon ng dakilang pagpupulong ay nakumpirma na. Ito ay sa Chefchaouen, Morocco. Ito ang iyong unang pagkakataon na lumahok sa mahusay na pagpupulong. Siguradong nasasabik ka. Chefchaouen. Nakapunta na si Jordan sa lungsod na ito noon. Ito ay isang lungsod sa hilagang kanluran ng Morocco. Ang mga pinto, hagdan at dingding ng mga bahay doon ay pininturahan lahat ng kulay asul. Parang isang fairy tale world. Ubo. Biglang umubo ng marahas si Charleston. Nagmamadaling inalalayan ni Jordan si Charleston. Lolo, bakit lumala na naman ang kalagayan mo? Hindi ka ba ginagamot ng medical team ng pamilya natin? Sabi ni Charleston, tinatrato nga nila ako. Pero natatakot ako na ito na ang tadhana. Gaano man ka-advanced ang teknolohiya natin, hindi ito makakalaban ng tadhana. Anak, bakali. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, hindi, lolo, tiyak na mabubuhay ka ng higit sa 100 taong gulang. Ngumiti si Charleston at masuyong tinapik ang ulo ni Jordan. Okay. Bagamat alam niyang bilang na ang kanyang mga araw, ayaw niyang mag-alala ang kanyang apo. Sinabi ni Jordan, lolo, hindi ka magaling. Huwag kang pumunta sa Morocco. Pupunta kami ni Jess. Napailing si Charleston. First time mo dun. Hindi ka kilala ng mga tao mula sa ibang pamilya, at bigo din ang kapatid mo na mag-establish ng presensya nitong mga nakaraang taon. I must go. Ira the way, sabi mo ibinalik mo si Lota. Tumango si Jordan. Hinahangaan niya ang mga bulaklak sa labas. Baka pumasok na siya. Tumango si Charleston. Bagaman bata si Lota, lumabas na siya sa nakaraang 2 pagpupulong. Siya ay isang babaeng may otoridad at karapatang magsalita. Hindi natin siya maaaring maliitin. Bilis, tulungan mo akong bumaba para bumati. Kanya. Kararating lang ni Lota sa bulwagan ng Steel Castle. Jordan, tuwang-tuwang tawag ni Lota nang pumasok siya sa bulwagan. Sa halip na si Jordan, si Jesse ang kanyang nakita. Si Jesse ay nakaupo sa sofa, mukhang moody, ngunit sa sandaling makita niya si Lota, siya ay bumangon. Naglakad siya palapit kay Lota at magalang na yumuko. Ang kagalang-galang na Miss Kimid. I'm very happy that you can visit our abode. It's incomparable honors our family's incomparable honor. We've met twice before at the previous 2 great meetings. I wonder if Miss Kimid remember me. Tumingin si Lota kay Jess at mumiti. Naalala ko. Ikaw ang panganay na kapatid ni Jordan, Jess. Tuwang-tuwa si Jess. Isang malaking karangalan na maalala ng Swiss Holy Maiden. Noon lang, tinutulungan ni Jordan si Charleston pababa ng hagdan. Nakita niya si Jesse na parang isang utusan na nag-groveling sa harap ni Lota at hindi niya napigilang magsalita. Kuya, bata pa lang si Lota. Kailangan mo bang mag-groove sa harap niya ng ganyan? Kinasusuklaman ni Jordan ang pagiging sunod-sunuran ni Jesse. Pakiramdam niya ay isang kahihiyan ito sa buong pamilya. Dati, nang makaharap ni Jordan sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki, agad siyang hinamak ng 2 taong ito nang malaman nilang mula siya sa pamilyang Steele. Hindi nila tinuring na tao si Jordan at minamaliit siya. Sa unang pagkakataon na nakita ni Park Chan-young si Jordan, pinalipad niya ito sa himpapawid. Gusto rin siyang hampasin ni Miyamoto Masaki sa sandaling magkita sila. Bakit? Ito ay dahil si Jesse ay palaging kumikilos sa isang kasuklam-suklam na nakakainggit na paraan sa harap nila. Nadama nila na kung kahit ang panganay na kapatid na si Steele ay kailangang yumuko ng napakababa sa tuwing makikita niya sila, hindi ba mas mababa ang respeto sa sarili ng bunsong kapatid? Hindi katakataka na kinasusuklaman ni Jordan ang pag-aasal ni Jess sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya. Sa kabilang banda, nadama ni Jesse na si Jordan ay masyadong immature at hindi alam kung paano magkunwari ng pagkamagalang. Bagamat nagsalita si Jess sa tahimik na boses kay Lota, nabigla siya kay Jordan, "How dare you?" Si Miss Schmid ay ang nag-isang inapo ng pamilya Schmid at may napakarangal na katayuan. Nakilahok siya sa 2 magagaling na pagpupulong at nagsalita sa ngalan ng kanyang pamilya. "How dare you say na bata lang siya? Ikaw ang tumangging lumaki.
Hindi inaasahan ni Lota na magtatalo si Jess at Jordan tungkol sa kanya. Bata lang talaga ako. Tama si Jordan, bata lang ako kaya hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Maganda ang relasyon namin ni Jordan. Minsan, pinapalo niya ako. Jess. Jordan. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, Lota, kailangan mong sabihin ng malinaw ang pangyayari kung saan kita sinampal. Kung hindi, magdudulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Napakamot ng ulo si Lota, hindi maintindihan kung paano ito nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Napangiti siya ng inosente. Sinampal lang ako ni Jordan kapag makulit ako. Hinahampas niya ako ng mahina, hindi naman masakit, hehe. Napatingin si Jess sa inosente at kaibig-ibig na si Lota. Siya ay ganap na hindi katulad ng Lota na kilala niya. Hindi katulad ng mahalagang anak na babae ng pamilya Schmidt. Sa mga magagandang pagpupulong, palaging tahimik at eleganteng kumilos si Lota. Nakita na rin ni Jess si Lota sa laro noon. Siya ang cool at aloof na Swiss Holy Maiden. Bakit siya naging madaling lapitan pagkatapos makilala si Jordan? Sa sandaling ito, ngumiti si Charleston at pinagsabihan si Jordan. Jordan, si Lota ay isang pinarangalan na panauhin ng aming pamilya. Mabuting kaibigan ka niya at mas matanda ka sa kanya ng ilang taon. Dapat pagbigyan mo siya. Paano mo siya masasaktan? Nagmamadaling sinabi ni Jordan, Lolo. Nagkamali ako. Hindi ko na siya sasaktan. Tuwang-tuwa si Lota nang marinig iyon. Lumakad siya papunta kay Charleston. Hello, Lolo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Charleston at Lota. Naalala siya ni Lota sa nakaraang dalawang pagkikita. Mabuti. Si Lota ay tumangkad at gumanda, at ang iyong figura ay naging mas mahusay din siguro kung sinong maswerteng lalaki ang makakapagpakasal sa isang perpektong babae na tulad mo, nakangiting puri ni Charleston. Nahihiyang sumulyap si Lota kay Jordan. Masasabi ni Charleston na gusto ni Lota si Jordan, ngunit alam din niyang mayroon ng dalawang asawa si Jordan at wala nang balak na makakuha ng isa pa. Lota, narinig ko na ang sitwasyon ng pamilya mo mula sa Jordan. Pasensya na sa naranasan mo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang mga magulang mo sa masasamang kuko ng pamilya Handley. Sobrang natouch si Lota. Salamat, Lolo. Ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Alam niyang pambihira lang ang mga sinabi ng lolo niya. Hindi man lang maprotektahan ng Stiles ang kanilang sarili ngayon. Paano sila magkakaroon ng kakayahang lumaban sa pamilya Handley at iligtas ang mga Schmidt? Ngumiti si Charleston kay Lota. Lota, dapat kang sumama kay Jordan sa darating na dakilang pagpupulong. Si Lota ay mukhang nagkakasalungatan. Pero natatakot ako na mahuli nila ulit ako. Ang mga taong iyon mula sa pamilya Handley ay hindi maaaring magpakita ng opisyal sa publiko. Tiyak na hindi sila maglalakas loob na dumalo sa pulong ng personal. Sa pagprotekta sa iyo ni Jordan, siguradong ligtas ka, sabi ni Charleston. Nang marinig ito, tumango si Lota at sumang-ayon. Alam ni Jordan na ginagawa ito ni Charleston dahil gusto niyang tulungan ni Lota ang pamilya Steele. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Steele ay walang ibang sumusuporta sa kanila. Kailangan nilang harapin ang iba pang 7 pamilya ng mag-isa. Bagamat bata pa si Lota, mas mabuti na ang pagkakaroon niya kaysa wala. Kaya naman, nanatili si Lota sa Steele Castle hanggang sa oras na para sabay-sabay na umalis papuntang Morocco. Noong gabing iyon, ang mga Steele ay nagbigay kay Lota ng pinakamahusay na paggamot kahit na siya ay isang batang babae na nasa hustong gulang. Ang Steeles ay naghagis ng isang piging para sa kanya na mas detalyado at marangya kaysa sa ginawa para kay Loren at sa kanyang mga magulang. Natapos ang hapunan bandang 11:00 ng gabi. Si Jordan at Lota ay naglakad pabalik sa kanilang mga silid. Pareho silang nakainom ng red wine. Pambihira ang tolerance ni Jordan sa alkohol, kaya hindi siya lasing. Gayunpaman, namula ang mukha ni Lota at medyo tipsy na siya. Biglang tumalon si Lota kay Jordan ng mapanlinlang. Jordan, buhatin mo ako. Ako lasing ako eh. Nagulat si Jordan. Akala niya ay may tumalon na hayop sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapanggap na lasing. Kanina pa tayo nag-inuman at alam ko kung gaano kakahusay uminom. Bilisan mo at bumaba ka sa akin. Huwag mo akong samantalahin, prangka na sabi ni Jordan. Iginagalang pa rin ni Jordan si Lota bilang banal na dalaga ng Switzerland,
ngunit araw-araw silang magkasama kamakailan. Pamilyar sila sa isa't isa, kaya mas naging kaswal sila sa isa't isa. Agad namang sumagot si Lota, parang ikaw ang may bentahe ngayon, di ba? Dahil doon, idiniin ni Lota ang sarili sa likod ni Jordan. Sa kanyang figura, sinumang lalaki ay magnanasa sa kanya. Napalunok si Jordan. Alam niyang may magandang figura si Lota, ngunit ayaw niyang aminin ito. Sabi niya, napakabigat mo. Hindi kita kayang buhatin. Sumagot si Lota, paano yan? Ang lakas mo. Walang magawa, masunuring binuhat ni Jordan si Lota pabalik sa kanyang silid. Maaari kang manatili sa silid na ito, sabi ni Jordan. Salamat, Jordan. Tumalon si Lota mula sa Jordan sa sahig. Nang makita niya ang timbangan sa silid, tumayo siya dito. Mabilis itong nagpakita, 56 kilo. Nagulat si Lota. Nagmamadali siyang tumalon sa kama at tinakpan ang kanyang katawan ng mamahaling satin na kumot. Parang sobrang nahihiya siya na parabang natatakot siyang makita. Bigla siyang parang maiiyak. Jordan, huwag mo akong tawagan para mag-almusal bukas. Wala akong kakainin bukas. Ngumiti si Jordan at naglakad. What's wrong? Akala ko ba wala kang pakialam sa pagpapataba? Anyway, hindi ka naman mataba. Agrabyado na sinabi ni Lota, bago kita nakilala, 45 kilo lang ako. Ngayon, 56 kilo na ako. Ngumiti si Jordan. Tumaba ka lang ng halos 1-0 edi. Napakaganda mo pa rin at maganda ang pangangatawan. Hinila ang mga takip sa kanyang ulo, nagsimulang umiyak si Lota. 1-0 ali lang. Makinig ka sa sinasabi mo. Sob, 45 kilo lang ang dalawang asawa mo. Sinadya mo akong patabain. Ang sama mo. Sob, hindi na ako kakain kasama mo. Ngumiti si Jordan at idiniin ang ulo sa malambot na kumot. Magpahinga ka ng mabuti, tanga. Huwag mong isipin na mag-hunger strike. Pupunta ako at gigisingin ka bukas ng umaga. Wala siyang masyadong oras para aliwin siya. Kung tutuusin, may mas importante pa siyang gagawin at bumalik sa kanyang silid. Pagkabalik sa kanyang silid, nagpadala ng mensahe si Jordan kay Dragon. Kumusta ang pag-unlad ng mga bagay? Ilang araw na ang lumipas ngunit hindi pa nakukuha ni Dragon ang banal na gamot na makapagpapalakas sa katawan ng pamilya Miyamoto. Hindi man lang niya natitigan ang Mirakuru Serum. Ayon kay Dragon, si Miyamoto Masaki ay lalong nagtiwala sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin alam ng Dragon ang lokasyon ng banal na gamot. Isang beses lang ibinigay ito ni Miyamoto Masaki kay Dragon para subukan ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, hindi na niya ito naibigay sa kanya. Bilang resulta, hindi nagawang lihim na dalhin ng Dragon ang banal na gamot na ito sa Jordan. Malapit na ang dakilang pagpupulong. Sa panahong iyon, tiyak na magkakaroon ng head-on confrontation sina Jordan at Miyamoto Masaki sa Morocco. Ayaw ni Jordan na mabugbog siya ni Miyamoto Masaki. 5:00 na kinaumagahan, hindi pa rin nakatanggap ng reply si Jordan mula kay Dragon. Sa Japan, 1-0 yan na. Nang matapos ni na Jordan at Lota ang kanilang munting paglalandian sa Steel Castle, malapit nang magbukas ang gabi. Sa Japan, Oktubre ang pinakamagandang buwan para sa mga pervert. Ito ay dahil ang Japan ay itinuturing na isa sa mga pinakamagandang bansa sa mundo sa panahon ng taglagas, at ang Oktubre ay ang pinakamahusay na oras upang pahalagahan ang mga pulang dahon ng taglagas. Sa sandaling ito, sa Miyajima sa timog kanluran ng Hiroshima, isa sa pinakamagandang lugar sa Japan para tingnan ang mga pulang dahon ng taglagas, isang napakagandang babae na nakasuot ng alampay ang humahanga sa taglagas na tanawin. Bagamat gabi na, mayroong libu-libong alitaptap sa bawat puno ng maple na nagbibigay liwanag sa magagandang pulang dahon. At ang mga pulang dahon ay patuloy na umaanod pababa mula sa mga puno. Dumapo sila sa maselang katawan ng babaeng ito at sa makinis nitong itim na buhok. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang matangkad at mahabang buhok na lalaki. Iyon ay Dragon. Ang babae ay asawa ni Miyamoto Masaki, si Matsushi Marika. Lumingon si Matsushi Marika at mumiti sa matangkad at gwapong Dragon. Masyadong tahimik dito. Magpatugtog tayo ng kanta. Agad nilabas ni Dragon ang phone niya. Yes, madam. Anong kanta ang gusto mong marinig? Kakit-akit na sinabi ni Matsushi Marika, i-play ang theme song mula sa Love in Japan. Pag-ibig sa Japan.
Ito ay isang romantikong pelikula na ginawa sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Asia at Japan. Narinig na ni Dragon ang pelikulang ito dati. Alam din niya na hindi lang basta-bastang romantikong pelikula ito ay isang pelikula tungkol sa pag-ibigan ng isang Japanese na lalaki at isang Amerikanong babae. Ito ay tungkol sa isang matinding 24 na oras na pag-ibigan sa pagitan ng isang may asawang Amerikanong aktres at isang may asawang Japanese architect habang ang aktres ay kumukuha sa lokasyon sa Japan. Maganda at mapanglaw ang theme song. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Dragon. Siguro kung may nakatagong kahulugan kung bakit pinili ni Matsushi Marika ang kantang ito. Kamakailan lamang, siya ay lihim na nagsusumikap ng pabor kay Matsushi Marika. Ginamit ang impormasyon na ipinadala sa kanya ni Jamie tungkol sa kanya, sinubukan niyang kunin ang kanyang mabuting panig. Sa paglipas ng panahon, lalong naging palakaibigan si Matsushi Marika sa Dragon. Madalas niya itong pinapatawag para maging bodyguard niya. Dahil hindi masyadong magaling si Dragon sa pang-akit sa mga babae, hindi niya masabi kung interesado si Matsushi Marika sa kanya. Hinanap ni Dragon ang kanta at pinindot ang play button. Dapat matagal mo na akong tinanggihan. Hindi mo dapat ako hinayaang habulin ka. Wala akong sapat na panahon para mahalin ka ng maayos. Dapat matagal na akong tumigil sa paglalaro. Sa mga hangganan ng moralidad, lumalakad tayo sa ipinagbabawal na sona ng pag-ibig. Habang nakikinig si Matsushi Marika sa theme song, inabot niya ang mga pulang dahon na nalaglag mula sa puno. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang malamig na katawan, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ako ay 25 taong gulang lamang at dapat ay nag-iski sa Switzerland kasama ang lalaking mahal ko. Dapat tayong sumakay ng mga hot air balloon sa Albuquerque. Kami dapat ay gumagawa ng mga dessert ng magkasama at pagkatapos ay nagpapakain sa isa't isa. Sa halip, narito ako mag-isa sa malamig na gabi, pinagmamasdan ang mga nalalagas na pulang dahon. Biglang tumingin si Matsushi Marika kay Dragon na may nakakaakit na tingin. Dragon, alam mo ba kung bakit hindi ako nagkaanak pagkatapos ng mahabang kasal ng asawa ko? Napanatili ni Dragon ang kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Dahil ba may ibang lalaki sa puso mo? Ngumiti si Matsushi Marika. Si Jamie ba ang tinutukoy mo? Matagal ko nang hindi iniisip ang masamang lalaki na yon. Tuwang-tuwa nga ako noong kasama ko siya, pero alam ko rin na hindi niya ako pakakasalan. Naglalaro lang kami. Hindi ko pa pinanganak ang anak ni Miyamoto Masaki dahil sa puso niya, ako ang palaging magiging pangalawa. He only has eyes for that damn Mirakuru serum. I am actually in simpling drug. Nagulat si Dragon sa sinabi ni Matsushi Marika. Ang Mirakuru serum ay isang himala na maaaring makaapekto sa lahat ng sangkatauhan. Isa lang siyang magandang babae na may magandang figura. Maraming babaeng katulad niya sa mundo. Paano niya maihahambing ang kanyang sarili sa mahusay na Mirakuru serum? Kung si Dragon, siguradong hindi siya magdadalawang isip na i-rank ang serum bago ang isang babae, kahit na asawa niya ang babaeng ito. Biglang naglakad si Matsushi Marika patungo sa Dragon. Habang papalapit siya, umagos ang halimuyak niya sa ilong niya. Kaakit-akit na tanong niya, pahalagahan ba ng lahat ng lalaki sa mundo ang lakas ng labanan at dominasyon sa mundo ng higit sa ano paman? Pareho ka ba? Nagkusa si Matsushi Marika na abutin at isabit ang isang daliri sa puting kamiseta ng Dragon. Ito ay isang napaka-provocative na hakbang. Napagtanto ni Dragon na nanliligaw si Matsushi Marika at dali-dali niyang sinabi, hindi. Uunahin kita. Tuwang-tuwa si Matsushi Marika nang marinig niya ito. Hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Ayaw mong pamunuan ang mundo. Sabi ng Dragon, ikaw ang mundo ko. Ikaw lang ang gusto kong pamunuan. Hahaha. Tumawa ng kaakit-akit si Matsushi Marika. Kung marinig ito ng asawa ko, malamang mapatay ka. Kamakailan lang ay pinupuri ka ng asawa ko at sinabi pa niyang gusto kanyang ipromote para maging pinakapinagkakatiwalaan niyang general. Pero ngayon, sinasabi mo na gusto mo ang babae ng iyong amo. Nalaman na ni Dragon kay Jamie kung anong uri ng babae si Matsushi Marika, kaya sigurado siyang hinding-hindi siya isusumbong nito. Kung hindi, si Matsushi Marika ay nagalit sa halip na ngumiti ng napakasaya pagkatapos marinig ang pag-amin ni Dragon. Nang magkusa, hinawakan ni Dragon ang kanyang payat na baywang at bumulong, kaya kung isuko ang buhay ko para kay Lord Miyamoto, ngunit ang taong talagang ginagawa ko ito ay ikaw, Madam Miyamoto.
Noong gabing iyon, nasa laboratorio pa rin si Miyamoto Masaki, pinag-aralan ang kanyang Mirakuru Serum. Wala siyang ideya na ang kanyang asawa, si Matsushi Marika, ay natulog na kasama si Dragon. Hinawakan ng Dragon ang makatarungang mga balikat ni Matsushi Marika, at sinabing, minsan lang ako binigyan ni Lord Miyamoto ng banal na gamot para palakasin ang aking pangangatawan. Pagkatapos noon, pakiramdam ko ay kulang na kulang ako ngayon. Hiniling ko ito kay Lord Miyamoto, ngunit hindi niya ako binibigyan. Madam, maaari mo bang ipakuha sa akin ang gamot na yon? Nainis si Matsushi Marika sa pagbanggit ng mga gamot ni Miyamoto Masaki. Inilibot niya ang paningin kay Dragon. Bakit gusto mo? Hindi alam ni Dragon ang isasagot at nakatitig lang siya kay Matsushi Marika na nakatulala. Gayunpaman, biglang tumawa si Matsushi Marika. Ang kanyang mga payat na daliri ay dumikit sa matangkad na tulay ng ilong ni Dragon. Oh, badi ka. Alam ko kung ano ang gusto mong gamot. Ngumiti si Dragon at hindi nagkomento. Pilyong ngumiti si Matsushi Marika. Sige, magnanakaw ako ng mag-asawa para sayo. Salamat, madam. Tuwang-tuwa si Dragon. Sa wakas ay magagawa na niya ang kanyang misyon para sa Jordan. Lumipas pa ang 2 araw. Hindi nagtagal, ika-0 ng Oktubre. Sina Jordan, Lota, Jess at Charleston ay lumipad patungong Chefchaouen sa Morocco. Katulad ng mga nakaraang taon, hindi dinala ni Charleston ang ama ni Jordan sa dakilang pagpupulong. Sa halip, dinala niya ang kanyang 2 apo. Kitang-kita na ang papalit sa pamilyang Steele ay ibibigay. Hanggang sa 3 henerasyon. Ang Chefchaouen ay isang asul at puting bayan na mukhang isang fairy tale. Walang mag-akalang magkakaroon ng ganito kagandang lungsod. Gayunpaman, wala sa mga Steele ang dumating para sa tanawin. Ang lahat ng mga kinatawan mula sa 8 dakilang pamilya ay nakarating na sa Chefchaouen. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang tirahan sa lungsod na ito. Ang pamilya Steele ay bumili ng bahay na may magandang lokasyon. Sa sandaling ito, lahat mula sa pamilya Steele ay nasa bahay. Nakasuot ng formal na suit, na natiling nakatingin si Jess sa sarili sa salamin. 9:00 na. 10:00 ang simula ng meeting. Lolo, maaga pa ba tayo? Nilingon ni Jess si Charleston, handa nang umalis. Alam ni Jordan na masama ang pakiramdam ng kanyang lolo. Mas mabuting magpahinga siya ng ilang sandali sa kanilang bahay, kaysa dumating ng maaga at maghintay sa lugar ng pagpupulong. 5 hanggang 6 na minuto lang ang venue. Kailangan bang dumating ng 1 oras ng mas maaga? Nagpapababa talaga si Jess. Sagot naman ni Jesse, alam mo bang pinupuntirya tayo ngayon ng 7 pamilya? Kung pupunta tayo ng maaga, ito ay magpapatunay na mayroon tayong magandang ugali at gusto nating mapanatili ang magiliw na relasyon sa kanila. Napakalaking bagay ito na makakapagligtas sa pamilya. Huwag magsalita ng kalokohan kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Mumuso si Jordan. Masyado kang walang muwang. 1 oras na lang ang natitira bago ang pulong. Sa tingin mo ba magbabago ang isip nila sa maikling panahon na ito? Galit na tugon ni Jesse. Ikaw, Lee. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Biglang putol ni Charleston. Umubo siya at sinabing, aalis tayo ng 9 oras 30 minuto. Natahimik sina Jess at Jordan. Tumingin ulit si Jordan sa phone niya. Medyo nababalisa siya, hindi dahil natatakot siyang harapin ang mga tao mula sa mga lihim na pamilya, ngunit dahil hindi pa nakukuha ni Jordan ang banal na gamot na ninakaw ng Dragon mula sa pamilyang Miyamoto. Isasama ni Dragon si Miyamoto Masaki sa Morocco para lumahok sa pulong. Nagkasundo silang 2 na humanap ng lugar kung saan gagawin ang trade-off. Sa sandaling ito, sa Grand Mosque ng Chefchaouen. Ini-escort ni Dragon si Miyamoto Masaki sa mosque. Hindi tulad ng pamilya Park na naniniwala kay Kristo, ang pamilya Miyamoto ay walang relihiyon. O sa halip, naniniwala sila sa lahat ng mga Diyos, kaya binisita nila ang lahat ng mga lugar ng relihiyon. Habang naglalakad palabas ng mosque, tiningnan ni Miyamoto Masaki ang oras. 9:30 na. Oras na para magsimulang magtungo. Ngayon, bubugbugin ko si Jamie sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya. Naisip pa rin ni Miyamoto Masaki na si Jamie ang bumugbog sa kanya sa laro noong araw na yon. Nanatiling tahimik si Dragon, nag-aalala para kay Jordan. Si Jamie ay nasa larangan pa rin ng digmaan at malapit nang malaman ni Miyamoto Masaki na si Jordan ang nagpahiya sa kanya noong araw na yon.
Sa oras na iyon, ang dalawa sa kanila ay magkakaroon ng matinding labanan. Ito ang unang pagkakataon ni Jordan na dumalo sa naturang top-notch meeting. Isang kapahamakan kung siya ay ipahiya ni Miyamoto Masaki sa harap ng iba pang mga lihim na pamilya sa kanyang unang pagkikita. Hinding-hindi hahayaan ng dragon na magdusa ng ganoon ang kanyang amo. Kung matalo ni Miyamoto Masaki si Jordan gamit ang kanyang mga likas na kakayahan, hindi siya magagalit. Gayunpaman, si Miyamoto Masaki ay isang third-rate combatant lamang. Kinailangan niyang umasa sa banal na gamot upang madagdagan ang kanyang pisikal na kakayahan upang talunin si Jordan. Tahimik na naglabas si Dragon ng isang maliit na transparent plastic bag mula sa kanyang bulsa. May 2 tableta sa bag. Ang 2 tabletang ito ay maaaring magpapataas ng pisikal na lakas at depensa ng isang tao. Nakuha sila ng Dragon sa pamamagitan ng pang-akit sa asawa ni Miyamoto Masaki. Nakita niya ang isang flower bed sa entrance ng moske at gusto niyang itapon ang maliit na bag na ito sa flower bed at pagkatapos ay ipaalam kay Jordan na kunin ito mula doon. Gayunpaman, nang itatapon na sana niya ang maliit na bag sa flower bed, biglang tumalon ang isang orange na pusa mula sa flower bed at hinawakan ang maliit na bag gamit ang bibig nito. Bumilis ito na parang hangin. Damn it! Nagulat si Dragon. Napakaraming problema ang pinagdaanan niya para makuha ang banal na gamot na yon. At ngayon, isang pusa ang nagnakaw nito. Anong problema? Napansin ni Miyamoto Masaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Dragon. Maglalakas loob ba si Dragon na sabihin kay Miyamoto Masaki ang totoo? Nagmamadali niyang sinabi, ay wala. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Kasalanan niya kung nabigo si Jordan. Ngunit hindi na kayang habulin ni Dragon ang kulay kahel na pusa ngayon. Lihim lang siyang nakapagpadala ng mensahe kay Jordan. Guro, nasa Grand Mosque ng Chefchaouen ako. Ang gamot na inihanda ko para sa iyo ay inagaw lang ng isang kahel na pusa. Ano? Halos malaglag si Jordan nang mabasa ang mensahe. Isang kulay kahel na pusa ang inagaw ang banal na gamot ng pamilya Miyamoto. Nais bang maging tigre ang pusang ito? Kung ang pusang ito ay kumain ng gamot, ang katawan nito ay maaaring sumabog o ito ay magiging walang talo. Damn! Walang ibang salita, nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jordan. Napakabilis ng mga pusa. Kinailangan ni Jordan na magmadali sa moske sa lalong madaling panahon at hanapin ang orange na pusang ito. Hoy, magsisimula na ang meeting, saan ka pupunta? Nagmamadaling hinabol ni Jess si Jordan. Sinabi ni Jordan, mayroon akong kailangang asikasuhin. Babalik ako maya-maya. Ngumuso si Jess at naglakad papunta kay Charleston. Lolo, tumakas lang yata si Jordan. Nag-acting siya na parang ang galing-galing niya bago pumunta dito. Ano pa ba ang usapan ng napakaraming usapan? Ngayon, wala na siyang lakas ng loob na pumunta sa venue. Ipinagtanggol ni Lota si Jordan. Hindi ganoong tao si Jordan. Napakatapang niya. Siya ang pinakamatapang na tao na nakita ko. Hindi siya matatakot sa 7 pamilya. Napangiti si Jess. Lota, masyadong mataas ang tingin mo kay Jordan. Hindi siya kasing tapang ng sinasabi niya. Ang galing niya lang mag-market sa sarili niya. Alam mo ba? Na-offend na niya ang Park family, the Miyamoto family and your Schmid family. How dare he participate in this year's great meeting after offended these 3 families? Hindi ba siya natatakot na atakihin ang lahat? Bet tumakbo siya sa takot. Umupo si Charleston sa gilid na may depressed na ekspresyon at hindi nagsalita. Hindi niya maintindihan kung ano ang posibleng magkaroon ng emergency na si Jordan. Maya-maya, 9:30 na. Hindi pa nakabalik si Jordan. Sinugod na ni Jordan ang moske at naghanap sa paligid. Wala siyang nakitang kahel na pusa. Ang mga pusa ay maaaring tumakbo ng napakabilis at umakyat pa sa bubong. Ito ay maliit at madaling itago. Talagang hindi madaling makahanap ng pusa sa napakalaking lugar. Napangiti si Jess. Lolo, 9:30 na. Dapat pumunta tayo sa pagpupulong. Mas mabuting pumunta ng maaga, hindi ba? Tumango si Charleston at tumingin kay Lota. Lota, maghintay ka muna dito. Tumango si Lota. Okay. Si Lota ay isang skimid. Hindi nararapat kung dinala siya ng mga steel sa pulong. Walang nakakaalam kung laktawan ng pamilya Skimid ang pulong ngayong taon o kung dadalo sila o kung sino ang kanilang magiging kinatawan.
Kailangang makita muna ni Charleston ang sitwasyon bago magpasya kung paano haharapin ito. Nagkaroon din ng usapin kung pananatilihing sikreto ang bagay ng mga pamilyang Handley's Kimid pansamantala o ilantad ito. Ang lugar ng dakilang pagpupulong ay hindi isang partikular na misteryoso o kahanga-hangang lugar. Isa lang itong ordinaryong conference hall. Malayo ito sa Central Hall, Westminster sa London, kung saan ginanap ang unang General Assembly ng United Nations, o ang United Nations Secretariat Building sa Manhattan, New York. Gayunpaman, ang mga bagay na tinatalakay dito ay magkakaroon ng mas malaking epekto sa buong mundo. Ang Stiles ang unang dumating sa conference room. Hindi nagtagal, lumitaw din ang mga pamilyang Park at Miyamoto. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawang pamilya habang sabay silang pumasok. Mukhang maganda ang relasyon nila. Noong nakaraan, ang pamilya Stile ay nag-iisip na magkaroon ng magandang relasyon sa kanila, ngunit sinadya nilang itakwil ang Stiles. Hindi lang iyon, pinilit pa nilang umalis ang Stiles sa Via at lumipat sa England. Mr. Miyamoto, Mr. Park, long time no see. Agad na tumayo si Charleston sa kanyang kinaupuan at magalang na binati sila. Ang pinuno ng pamilyang Park, si Park Sang-John, at ang pinuno ng pamilyang Miyamoto, si Miyamoto Chujiro, ay parehong nasa 6 na pula. Sa mga tuntunin ng seniority at edad, sila ay mas mababa kaysa sa Charleston. Bilang kagandahang loob, ang dalawang ulo ng pamilya ay tumugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang tango kay Charleston. Gayunpaman, wala silang sinabi. Hindi gusto ni Charleston na snub. Siya ay halos 80 taong gulang, at hindi madali para sa kanya na gumawa ng inisyatiba upang batiin ang isang pares ng mga junior. Dapat malaman na si Charleston ay may magandang relasyon sa kanilang mga ama noong nakaraan. Gayunpaman, umupo muli si Charleston. Sa kabilang banda, lumapit si Jesse upang subukang makipag-ayos sa kanila. Mr. Miyamoto, mukha kang puno ng sigla. Ang lakas mo kasing binata. May maliit akong regalo dito. Tradisyonal na gamot na binuo ng pamilya Stile. Siguradong lalo kang magiging malusob pagkatapos kumain. Mapagpakumbabang naglakad si Jess papunta kay Miyamoto Chujiro. Hindi na pinansin ni Miyamoto Chujiro si Jess. Lumapit si Miyamoto Masaki at sinabi kay Jesse, magwala ka at dalhin mo ang bulok mong gamot. Hindi namin kailangan ang basurang ito. Hindi naman nagalit si Jess sa pagpapahiya sa publiko. Sa halip, naglakad siya patungo sa pamilya Park. Bukod kina Park Sang-John, Park Chan-yaong at Park Sang-chiol, may isa pang magandang babae na nasa 30 pula. Lumapit si Jess. Sino ang kagandahang ito? Hindi ko pa siya nakita dati. Siyempre, ang babaeng ito ang diyosa na pinangalagaan ni Jordan sa loob ng maraming taon. Madam Park Anya. Napaka-elegante ng pananamit ni Park Anya ngayon. Nakasuot siya ng puting suit at walang kamali-mali at banayad na makeup. Mukha siyang classic noble Asian woman. Bagamat si Victoria ay palaging ang pinakaseo na babae kapag nakasuot ng kanyang power suit, hindi na niya maikukumpara ngayon si Park Anya. Magalang na pakilala ni Park Anya kay Jess. Hello, ako si Park Anya. Si Park Sang-Jun ang tatay ko. Nagmamadaling yumuko si Jess. Hello, Ilma Park. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Isang karangalan na sa wakas ay makilala kita ngayon. Ipinaglaban ni Park Anya ang karapatang dumalo sa pulong na ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa wakas ay nakilala niya ang mga lalaki mula sa iba pang mga lihim na pamilya. Maaari rin niyang aminin na gusto niyang dumalo sa pulong na ito para lamang makatagpo siya ng mga angkop na lalaki. Ito ay dahil ang kanyang asawang si Cheon Jae-hoon ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ang lahat ng mga lalaki sa mundo na karapat-dapat sa kanya ay lilitaw sa pulong na ito ngayon. Tiningnang mabuti ni Park Anya si Jess at naisip, kapatid ba ito ni Jordan? Say, mukha siyang mature at steady. Type ko siya. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong nag-grovel. Paano yuyuko ang aking lalaki sa iba? Dahil dito, tahimik na inalis ni Park Anya si Jess sa pagsasaalang-alang. Pagkaupo, tumingin si Park Anya kay Miyamoto Masaki. Si Miyamoto Masaki ay halos kasing edad ni Park Anya, mas bata lang sa kanya ng ilang taon. Sa mga mata ni Park Anya, may aura ang lalaking ito na kayang magpasuko kahit isang reyna. Mr. Miyamoto Masaki. Siguro kung magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makausap siya ng pribado para makilala siya. Nagustuhan na ni Park Anya si Miyamoto Masaki.
Sa 9:40, dumating ang mga kinatawan mula sa English Addington family at German House family. Ang mga pamilyang Steele, Park at Miyamoto ay tumayo lahat at binati sila ng nakangiti. 9:50 pa lang dumating ang pamilya Rong at Zheng mula sa China. Malinaw na sila ay itinuturing na nangungunang dalawang lihim na pamilya. Agad na tumayo ang lahat ng nasa conference hall sa kanilang mga upuan. Tagapangulo. Madam Zheng. Lalo kang gumanda. Pinuri ng lahat ang pamilya Rong at Zheng. Ang key chairman na kanilang tinutukoy ay ang pinuno ng pamilya Rong, si Rong Bailon. Malawakang kinikilala sa iba pang mga pamilya na ang mga Rong ang pinakamakapangyarihan. Ang teknolohiya ng pamilya Rong sa lahat ng aspeto ay walang alinlangan ang pinaka-advanced. Higit pa sila sa 7 pamilya at ang kanilang lakas ay hindi maarok. Ang pamilya Zheng ay mula sa China. Bahagyang mas mababa sila sa pamilya Rong, ngunit napakalakas din nila. Ang Madam Zheng na pinupuri ng lahat ay tinawag na Zheng Anli. Siya ay isang matandang babae sa kanyang 50. Gayunpaman, kahit na siya ay matanda, siya ay manamit sa isang napakabata na paraan. Mahilig siyang magbihis at magsuot ng maliliwanag na kulay. Nasa tabi niya ang isang gwapong binata. Anak niya yon, si Zheng Weilun. Binati ng lahat ang mga Zheng, ngunit itinuon lamang ni Zheng Anli ang kanyang atensyon sa mga Steele. Tinanong niya si Jesse, bakit kayo na lang ng tatay mo? Hindi ba dapat dumalo rin ang kapatid mong si Jemmy? Sa 8 lihim na pamilya, ang katayuan ni Zheng Anli ay pangalawa lamang kay Chairman Rong Bailon. Gulat na tanong niya kay Jess at sa iba pa. Bakit ang marangal na pinuno ng pamilyang Zheng, ang nag-iisang babaeng ulo ng pamilya sa lahat ng mga lihim na pamilya, ang magkukusa na magtanong tungkol sa ilang hindi gaanong mahalagang junior? Bukod dito, siya ay mula sa pamilya Steele. Ang pamilyang Steele ang pinakamasamang pamilya sa 8. Walang gustong mang-abala sa kanila. Jemmy. Natigilan si Jess. Nagsasanay pa rin si Jemmy sa larangan ng digmaan. Ayon sa alituntunin ng pamilya, hindi niya dapat malaman ang tungkol sa lihim na pagpupulong. Bakit siya nandito? Sa sandaling ito, biglang galit na sinabi ni Miyamoto Masaki, tama, hinihintay ko rin si Jemmy. Bakit wala pa siya? Nagmamadaling sinabi ni Jesse, Mr. Miyamoto, alam kong playboy si Jemmy at madalas siyang pumunta sa Japan para maglokohan. May ginawa ba siya doon na ikinagalit mo? Bakit galit na galit ka? Hiyang-hiya si Miyamoto Masaki at namula ang mukha. Inagaw talaga ni Jemmy ang kanyang asawa sa unang pagkakataon. Ngunit paano maihahayag ito ni Miyamoto Masaki sa harap ng lahat? Hindi ba't lahat ng tao ay tumingin sa kanya bilang isang biro pagkatapos? Lalong naging bigo si Miyamoto Masaki. Idiot! Anong ibig mong sabihin na sinadya mong ilabas ang mga kalokohan niya sa Japan? Galit ako dahil sinaktan niya ako sa virtual game at niluwa niya ako. Nagkasundo kaming mag-away sa totoong buhay. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Galit na galit si Miyamoto Masaki at mukhang nakakatakot at kahanga-hanga. Virtual na laro. Natagpuan ni Jesse na kakaiba. Mga miyembro lamang ng 8 pamilya ang kwalipikadong mag-log-in sa virtual na laro. Si Jemmy ay miyembro ng 8 pamilya, ngunit hindi pa niya nakumpleto ang pagsasanay ng kanyang pamilya at hindi niya alam ang tungkol sa virtual na laro. Tumayo si Charleston at nagpaliwanag, maaaring may hindi pagkakaunawaan dito. Sumasailalim pa rin si Jemmy sa pagsasanay sa pamilya. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang tungkol sa virtual na laro. Ni hindi siya makalog-in sa laro. Tumango din si Jess. Tama. Sa larong ito, maaaring gawa-gawa ang avatar ng sinuman. Marahil ang taong iyon ay hindi mula sa pamilya Steele. Agad na galit na sinabi ni Miyamoto Masaki, idiot. Anong ibig mong sabihin dyan? Don't tell me may nagpanggap na taga Steele family at pinahiya ako. Siya mismo ang umamin na siya ay mula sa Steele family. Walang pagkakamali. Sa ngayon, nahulaan na nina Jess at Charleston na ang tao ay si Jordan. Gayunpaman, walang ebidensya kung ano talaga ang nangyari sa virtual na laro. Kaya walang paraan na aminin nila ito. Biglang sinabi ni Park Chan-young, Mr. Miyamoto, nalinlang ka. Ang mayabang na bata na nagpahiya sa'yo noong araw na yon ay hindi si Jemmy. Galit na tumingin si Miyamoto Masaki kay Park Chan-young. Anong sabi mo? Nagmamadaling paliwanag ni Park Chan-young. Si Jordan Steele iyon. Jordan Steele.
Ito ang unang pagkakataong binanggit ang pangalan ni Jordan sa dakilang pulong. Ipinaliwanag ni Park Chan-young, ang duwag na yon na si Jordan ay sadyang ginamit ang pangalan ng kanyang pangalawang kapatid, si Jemmy, sa virtual na laro para gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Nanakit siya ng mga lalaki at nangakit ng mga babae. Masyado siyang kasuklam-suklam. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Jeng Anli. Mukhang nagulat siya sa revelasyong ito. Ngumuso si Miyamoto Masaki. Isang duwag na hindi man lang mangahas na gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Isang keyboard warrior na marunong lang mag-amok sa laro. Jess, ibigay mo agad si Jordan. Hayaan mo siyang labanan ako ng one-on-one. Nagmamadaling sinabi ni Jesse, Mr. Miyamoto, mangyaring huwag mong galitin ang iyong sarili. Hindi naglakas loob si Jordan na magpakita dahil wala siyang lakas ng loob na harapin ka. Patawarin mo sana siya dahil sa kanyang murang edad. Napangiti si Park Chan-young. Haha, nagtataka ako kung bakit hindi ko nakita si Jordan. Natatakot pala siyang bugbugin ni Mr. Miyamoto. Sabihin mo na wag magkunwari sa laro kung hindi naman siya ganoon kakaya sa totoong buhay. Grabe. Nang marinig ang paliwanag ni Jesse, labis na nadismaya ang aluol na si Park Anya. Jordan, napakatapang mo nang protektahan mo ako sa larangan ng digmaan sa Syria. Napakatapang mo nang pumasok ka sa aking bahay ng mag-isa at kinuha ang aking anak. Ngunit ngayon, hindi ka nang ahas na dumalo sa pulong na ito dahil natatakot ka kay Miyamoto Masaki. Binibigo mo ako. Palaging hinahangaan ni Park Anya ang katapangan ni Jordan. Ngunit ngayon, binigo siya ng kanyang kaduwagan. Upang maprotektahan ang mga interes ng pamilya Steele at hindi magalit ang pamilya Miyamoto, pinili ni Jess na siraan si Jordan. Hindi pa dumarating si Jordan hindi dahil hindi siya naglakas loob, ito ay dahil sinusubukan pa niyang manghuli ng pusa sa moske. Kahit na hindi niya talaga mahanap ang pusa o makuha ang banal na gamot, maglalakas loob pa rin si Jordan na labanan si Miyamoto Masaki. Kung matatalo man siya, ano ang dapat katakutan? Si Jordan ay hindi duwag na walang lakas ng loob na humarap sa isang hamon. Tumawa ng malakas si Miyamoto Masaki. Kaya duwag si Jordan. Ang yabang niya sa laro noon. Hindi ko akalain na magiging ud siya sa totoong mundo. What piece of trash! Mukhang inis si Jeng Anli habang nakikinig sa pangungutya nila kay Jordan. Iniba niya ang topic. Nasaan ang Swiss Holy Maiden na yon, Lota? Kadalasan ay napakaaga siyang dumarating. Bakit siya late na ngayon? Halos lahat mula sa 8 pamilya ay dumating. Tanging ang mga kinatawan ng pamilya Schmid ay wala dito. Sa nakalipas na ilang taon, nagpadala lamang ang pamilya Schmid ng isang menor de edad na binatilyo upang dumalo sa pulong. Sinabi ni Charleston, sa pagkakataong ito, hindi pinadala ng pamilya Schmid si Lota. Ngumiti si Chairman Rong Bailon. Oh, ano ang ibig sabihin ng pamilyang Schmid dyan? Dati, isang maliit na batang babae lang ang pinadala nila. Ngayon, hindi na sila nag-abala pang magpadala kahit kanino. May respeto pa ba sila sa iba sa atin? Inikot din ni Park Sang-joon ang kanyang mga mata at nagsimulang magsalita. Sa sandaling ito, isang gwapo ngunit kakaibang puting mag-asawa ang lumitaw sa pintuan. Chairman Rong, hindi mo kami naintindihan. Ang pamilyang Schmid ay palaging sumusunod sa iyong pamumuno at tinatrato ang lahat ng tao rito bilang pamilya. Paanong hindi tayo pupunta? Nagtinginan ang lahat na nagtataka. Si Tom Schmid iyon. Ang babae sa tabi niya ay asawa niya. Ang dalawang ito ay mga biolohikal na magulang ni Lota, kahit na sa mga tuntunin ng kanilang panlabas na anyo. Napasulyap si Jeng Anli kina Mr. at Mrs. Schmid. Mr. and Mrs. Schmid, ilang taon na tayong hindi nakikita, tama? Na-miss mo ang lahat ng magagandang pagpupulong nitong mga nakaraang taon. At ngayon, ikaw ang huling dumating. Mukhang umunlad ang pamilya mo ng higit pa sa amin, di ba? Kaya naman mababa ang tingin mo sa amin, tama ba? Nagmamadaling paliwanag ni Tom Schmid na may takot na ekspresyon, halika, alam nating lahat na ang ating pamilya ay walang anumang mga tagumpay sa teknolohiya. Ang aming pananaliksik sa lahat ng aspeto ay hindi maikukumpara sa ibang mga pamilya. Madam Jeng, napagkamalan mo kami. Actually, hindi kami naka-attend ng personal for the past 2 years dahil nahawa kami ng misis ko ng kakaibang sakit. Natatakot kami na kumalat sa lahat kaya hindi kami sumama. Huli na ang medical skills ng pamilya namin. Ngayong taon lang namin ganap na napagaling ang sakit namin, Tom Schmid explained very sincerely.
No wonder mukhang maputla si Tom. Dapat sabihin mo sa amin kung may sakit ka. Baka natulungan ka namin. Tama. Ang pamilya House ay napakaraming kaalaman sa lahat ng uri ng sakit. Kaya lang, napatawad na ang lahat. Ang iba pang mga pamilya ay nagpahayag ng kanilang pakikiramay kay Tom Schmidt. Naniwala sila sa kanya. Gayunpaman, si Charleston at Jess ay nakatingin sa mag-asawang Schmidt ng may matinding pag-ingat. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay sa kanila ni Jordan, alam na nila na ang mga Schmidt ay kinokontrol ng pamilya Handley. Naisip ni Charleston sa kanyang sarili, kung ang dalawang ito ay talagang si Tom Schmidt at ang kanyang asawa, humingi sila sa amin ng tulong. Hindi sana nila itinago ang katotohanan. Nagsisinungaling sila. Hindi sila ang totoong mga Schmidt. Ganap silang nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Handley. Alam din ng pamilya Park ang totoo. Napatingin sina Park Sang-Jon at Park Chan-young sa mag-asawang Schmidt, ngunit wala silang sinabi. Wala silang intensyon na ibunyag ang nangyari noong araw na yon sa Swiss Castle. Salamat. Matagal nang hindi nagkita. Nakipagkamay si Tom Schmidt sa lahat ng mga pangunahing pamilya. Sa wakas, dumating si Tom Schmidt sa Charleston. Tumingin ito sa kanya at inilahad ang kanang kamay. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tom. Mr. Steele, long time no see. Kumusta? Alam din ni Jesse na pinatay ni Jordan ang isa sa mga miyembro ng pamilya Handley. Pagtingin sa ekspresyon ni Tom, nakaramdam siya ng takot. Lolo, huwag di. Ayaw ni Jesse na makipagkamay ang lolo niya sa kakaibang taong ito. Sumenya si Charleston kay Jess na tumigil sa pagsasalita. Matapang niyang inabot si Tom. Kamusta ka, Hand? Tom. Sinadya ni Charleston na sabihin ang salitang tikamay na para bang gusto niyang sabihin ang Handley. Bumalandra sa mukha ni Tom ang isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay nang marinig niyang sinabi iyon ni Charleston. Halatang sinusubok ni Charleston ang kabilang partido. Gayaan ang hinulaan niya, ang taong nasa harapan niya ay hindi talaga ang Tom Schmidt na kilala niya, kundi isang miyembro ng pamilya Handley. Hindi nagtagal, lahat mula sa mga pangunahing pamilya ay umupo. Sinabi ni Chairman Rong, malapit na ang oras. Wala pa ba sa mga kinatawan? Walang sinabi ang ibang pamilya. Sabi ni Charleston, wala pa rito ang apo ko, si Jordan. Tumawa si Park Chan-young. Steele, sa tingin ko ay hindi maglalakas loob ang apo mo na pumunta rito. Nasa Chefchaouen ba siya ngayon? Naikuyom ni Miyamoto masaki ang kanyang mga kamao. Mr. Steele, hindi ko intensyon na masaktan ka. Pero kung ang apo mong si Jordan ay maglakas loob na pumunta rito, bugbugin ko siya hanggang sa lumuhod siya sa harapan ko. Hindi pinansin ni Charleston ang dalawang junior at tumingin kay Chairman Rong. Nagkaroon ng emerhensya ang apo ko ngayon lang. Naniniwala ako na malapit na siya. Tumango si Rong. Sige, hindi mo na kailangang i-lock ang pinto ng conference room sa ngayon. Iwanan mo itong naka-unlock para sa kanya. Anyway, nakapag-install na ako ng privacy device na nakapalibot sa buong building na ito. Walang makakarinig sa atin sa labas. Opisyal na nagsimula ang pagpupulong. Una sa agenda ang teknolohiyang pang-agrikultura. Sa mga nakaraang pagpupulong, nagpasya kaming ibahagi sa buong mundo ang aming mga high-tech na teknolohiya tulad ng mga drone. Ang pag-unlad ng mundo ay patuloy na umuunlad ayon sa aming mga inaasahan at kontrol. Habang ang sektor ay nagmo-modernize, iba't ibang mga bansa ay tataas ang kanilang pamumuhunan sa teknolohiyang pang-agrikultura. Sa palagay ko ay matutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit pang mga high-tech na kagamitan. Sumasang-ayon ba ang lahat dito? Lahat ay nakinig ng mabuti sa talumpati ni Chairman Rong. Gumawa rin si Park Anya ng mga tala sa kanyang high-tech na iPad habang nakikinig siya. Ang isang magandang alaala ay hindi kasing ganda ng isang masamang panulat. Hindi pinapayagan ang mga pag-record dito, kaya magagamit lang ni Park Anya ang primitive na pamamaraang ito. Sa sandaling ito, si Park Anya ay parang isang mapagpakumbaba at masipag na mag-aaral sa elementarya. Kung makikita siya ni Jordan, tiyak na mahahanap niya itong napakaganda. Si Park Sang-Jun ang unang nagsalita. Sumasang-ayon ako. Napakahirap para sa mga magsasaka. Ngayong napakalaki ng pag-unlad ng teknolohiya, hindi na nila kailangang magpagal sa buong araw sa bukid. Sinabi rin ni Miyamoto Chujiro, tama.
Isipin kung gaano kahusay para sa mga magsasaka sa hinaharap na magsaka gamit ang mga screen at drone. Tumango si Charleston. Sumasang-ayon ako. Ang 8 dakilang pamilya ay nagkakaisang sumang-ayon na ipamahagi ang high-tech na kagamitan sa agrikultura sa mundo. Kaagad pagkatapos, nagpatuloy si Rong, okay, ang pangalawang item sa agenda, na tinalakay din noong nakaraang taon, ay ang all-inclusive flu vaccine. Ito ay isang bagay na binuo natin 20 taon na ang nakakaraan. Dapat ba nating ipamahagi ito sa mga tao sa mundo? Si Zheng Anli ang unang nagsalita. Taon-taon, sa China lamang, ang trangkaso ay nagdudulot ng halos $200 bilyon na pagkalugi. Sa tingin ko, oras na para ilabas ang all-inclusive flu vaccine sa taong ito. Nakita ko ang balita. Hindi ba sinabi nila na isang scientist sa England ang gumagawa ng bakunang ito? Suhulan ang scientist na yon at ibigay sa kanya ang bakuna. Hayaan siyang mag-claim na siya ang gumawa nito. Sa tuwing ilalabas ng mga lihim na pamilya ang kanilang teknolohiya, hindi nila pinangalanan ang kanilang sarili bilang mga inventor. Sa halip, hahanap sila ng isang tao na kukuha ng kredito para dito. Pumayag din ang ibang pamilya. Sinabi ni Rong, okay, ang pangatlong issue. Nagdala si Chairman Rong ng 3 magkakasunod na agenda item. Medyo nauuhaw siya kaya umupo siya para humigop ng kape niya. Hiniling niya lahat kung mayroon kang anumang mga agenda sa iyong sarili, mangyaring itaas ang mga ito ngayon. Pag-usapan natin ang mga ito ng magkasama. Walang sinabi ang ibang pamilya. Ang lahat ay palaging sumusunod sa pangunguna ng pamilya Rong at hindi nangahas na padalos-dalos na itaas ang kanilang sariling mga paksa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, matapang na tumayo si Park Chan-young. Chairman, may gusto akong itaas. Tumingin si Chairman Rong kay Park Chan-young. Oh, isang ina po ng pamilya Park. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Napatingin si Park Chan-young sa direksyon ng pamilya Steele. Iminumungkahi kong sipain ang pamilya Steele sa aming grupo. Ang orihinal na maayos na kapaligiran sa meeting room ay agad na naging napaka-tense at seryoso. Galit na galit si Charleston. Hinampas niya ang mesa at sinigawan si Park Chan-young, "How dare you? You arrogant junior, how dare you say such words of treason?" Ang 8 dakilang pamilya ay pinili ng Diyos. Paano mo mapapaalis ang isang tao ng ganoon lang? Si Charleston ang pinakamatanda sa lahat ng miyembro ng 8 lihim na pamilya. Siya ay palaging magiliw sa lahat ng mga juniors at may hawak na isang tiyak na halaga ng prestiyo. Medyo natakot si Park Chan-young sa kanyang malakas na boses. Hindi siya naglakas loob na makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Park Sang-joon, "Mr. Steele, hindi mo masasabi yan. Pinili ng Diyos ang ating mga ninuno, hindi tayo. Dahil lamang sa pinili ng Diyos ang iyong ninuno noon, ay hindi nangangahulugan na ikaw at ang iyong mga inapo ay kinikilala rin ng Diyos. Pinipilipit mo ang konsepto." Tumango si Miyamoto Chujiro. Tama si Mr. Park. At saka, 20 taon nang patay ang Diyos. Wala nang saysay na pag-usapan ang Diyos ngayon. Ilang beses nang nilabag ng mga Steele ang aming mga paghihigpit. Bukod dito, sa nakalipas na ilang dekada, wala ka man lang nagagawang tagumpay. Hindi mo maikukumpara sa iba pa naming pamilya. Ang pamilyang Park ang nagbigay ng spark habang ang pamilyang Miyamoto ay nagpapaypay ng apoy. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Tom Schmidt. Sinuman ang nahuhuli ay karapat-dapat na bugbugin. Ang mga Steele ay umasa sa pabor ng Diyos-Diyosan at hindi sinubukang umabante sa kanilang sarili. Binigo mo ang Diyos. Sa halip na hayaan ang mga Steele na magkaroon ng pwesto sa mga lihim na pamilya, maaari pa tayong maghanap ng ibang makapangyarihang pamilya na hahalili sa iyo. Sinabi rin ng isang tao sa pamilya Addington, tama. Hindi maiiwasan ang pagbabago. Walang bagay na walang hanggan, kabilang ang karapatang mapabilang sa 8 dakilang pamilya. Galit na galit si Charleston na parang sumusuka siya ng dugo. Kayong lahat Palagi niyang tinatrato ng mabuti ang mga pamilyang ito at binibigyan sila ng mga mamahaling regalo taon-taon. Ngunit ngayon, iginaganti nila ang kabaitan ng walang pasasalamat. Nagpanik si Jess. Kung ang Steeles ay pinalayas ng iba, ano ang pagkakaiba niya sa isang ordinaryong mayamang tagapagmana? Ipinaalam na ng mga pamilyang Park at Miyamoto kay Chairman Rong ang kanilang intensyon bago ang pulong na ito, kaya hindi na siya masyadong nagulat. Kasabay nito, hindi siya nagpahayag ng kanyang opinyon sa bagay na ito.
Sa totoo lang, hindi pamilyar ang pamilya Rong sa Stiles. Wala silang masyadong contact sa isa't isa. Bilang karagdagan, ang Stiles ay walang banta sa pamilya Rong kaya hindi mahalaga sa kanila kung ang Stiles ay kicked out o hindi. Sinabi ni Chairman Rong, ito ay hindi isang opisyal na item ng agenda, ngunit dahil ang lahat ay naglabas nito, bakit hindi natin gawin ito? Lahat, bumoto tayo sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kamay. Kung higit sa kalahati ng mga kinatawan dito ay nag-isip na ang Stiles ay dapat umalis sa hanay ng ating 8 lihim na pamilya, tatalakayin natin ito bilang isang opisyal na item sa agenda at tatalakayin ito ng maayos. Ngayon, isang pagpapakita ng mga kamay. Yaong mga nag-iisip na ang Stiles ay hindi karapat-dapat na maging isa sa 8 dakilang pamilya, mangyaring itaas ang iyong mga kamay. Si Park Sang-joon ang unang nagtaas ng kamay. Si Miyamoto Chujiro ang pangalawa na nagtaas ng kamay. Si Tom Schmid ang pangatlo na nagtaas ng kamay. Sa sandaling ito, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Charleston. Ang kanyang mga lumang kamao ay naglabas ng isang mamamatay tao na aura. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay 80 taong gulang na ngunit sinisiraan at binubuli pa rin ng isang grupo ng mga junior. Bukod sa Stiles, may 7 pang pamilya. At ngayon, 3 na silang nagtaas ng kamay. Sa madaling salita, kung magtaas ng kamay ang isa pang pamilya, kailangan nilang magsagawa ng opisyal na talakayan tungkol sa bagay na ito. Nabalot ng katahimikan ang conference hall. Tumibok ang puso ni Jess. Huwag kang magtaas ng kamay. Mangyaring huwag itaas ang iyong kamay. Ang bata at gwapong anak ni Jeng An Lee ay bumulong sa kanya, Inay, itaas mo rin ang iyong kamay. Isang hindi gaanong lihim na pamilya ang magiging mabuting bagay para sa atin. Inilibot ni Jeng An Lee ang mga mata sa kanya. Huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Kunin mo ako ng sigarilyo. Bumuga ng sigarilyo si Jeng An Lee. Napansin ni Chairman Rong ang kanyang saloobin at alam niyang hindi niya itataas ang kanyang kamay. Si Charleston ay isang mahusay na hukom ng pagkatao. Napansin din niya ang ugali ni Jeng An Lee at naaliw siya. Para naman sa mga pamilyang House at Addington, natatakot silang masaktan ang sinuman at gusto nilang lumayo rito. Gusto nilang itaas ang kanilang mga kamay, ngunit hindi sila nangahas. Natuwa si Jess. Ang galing. 3 lang ang boto. Magiging maayos ang pamilya namin ng Steel. Ngunit nang gumaan ang pakiramdam ni Jesse, itinaas ni Chairman Rong ang kanyang kanang kamay. Tagapangulo. Kaagad pagkatapos magtaas ng kamay ni Chairman Rong, nagtaas din ng mga kamay ang mga pamilya Addington at House. Ngayon, si Jeng An Lee lang ang hindi nagtaas ng kamay. Tumingin si Chairman Rong kay Jeng An Lee na parang naghihintay ng kanyang opinyon. Ngumiti si Jeng An Lee at nagbuga ng ulap ng usok. Di ba mahigit kalahati na? Bale boto ako o hindi, di ba? Ngumiti si Chairman Rong. Sige, opisyal na nating talakayin ang pag-alis ng Stiles sa 8 lihim na pamilya, lalo na ang issue kung paano paghigpitan ang kanilang mga advanced na teknolohiya at kapangyarihang militar. You start. Paos na sigaw ni Charleston, kayo walang karapatang magpasya sa kapalaran ng mga Steel. Ang pamilya namin ay pinili ng Diyos. Kung minamaliit mo kami at ayaw mong makasama kami, hindi na kami pupunta sa mga susunod na pagpupulong. Layuan ka namin. Ngunit wala kang karapatang pag-usapan at ipagkait sa pamilya namin ang pag-aari na namin. Ngumisi si Park Sang-joon, Charleston, gusto mo? Dahil ang pamilya mo ay hindi na miyembro ng 8 dakilang pamilya, anong karapatan mong pagmamay-ari ang lahat ng mga advanced na teknolohiyang iyon? Siyempre kailangan nating alisin ito kung sakaling guluhin mo ang kaayusan ng mundo. Tumango si Miyamoto Chujiro. Tama. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay ang lahat ng iyong teknolohiya at otomatikong i-demote ang iyong sarili sa isang ordinaryong pamilya. Maaari pa nga naming ginagarantiyahan na ang iyong mga inapo ay mananatiling mayaman sa maraming henerasyong darating. Iyari. Biglang tumalsik si Charleston ng isang subo ng dugo. Lolo. Sumugod si Jess para alalayan siya. Nagulat ang lahat noong una. Pagkatapos, tumawa si Park Sang-joon at sinabing, Charleston, 79 taong gulang ka na. Wala sa amin mula sa 8 pamilya ang maaaring mabuhay ng lampas sa 80. Malapit na ang oras mo. Ngumiti si Miyamoto Chujiro. Ito ay mabuti.
Pagkatapos mong mamatay, bibigyan ka pa rin namin ng maayos na libing bilang isa sa 8 dakilang pamilya. Gayunpaman, ang iyong mga inapo ay dapat makinig sa aming mga pagsasaayos at walang puwang para sumuway. Mahinang tinuro ni Charleston si Charleston. Ma, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko ikaw. Tumayo din si Miyamoto Masaki at sumigaw, hahaha matanda, ano pa ang silbi ng pagiging matigas ang ulo? Tignan mo ang sitwasyon ngayon. Lahat tayo ay pinupuntirya mo. Tapos na ang pamilya mo. Kahit bumalik ang Diyos-Diyosan, hindi kanya mailigtas. Bang! Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Napatingin ang lahat sa direksyon ng pinto. Ito ay isang gwapong binata. Nakasuot siya ng puting suit at napakagandang tingnan. Masyado siyang kompatible kay Park Anya na nakasuot din ng puting suit. Gayunpaman, puno ng galit ang mukha niya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, gusto niyang makapatay ng tao. Jordan Steele. Nandito na si Jordan Steele. Ano? Si Jordan Steele ayon? Ang bunsong apo ni Charleston.